Narinig mo na ba ang isang bagay na hindi mo dapat marinig at binago nito ang iyong buhay magpakailanman? Si Miguel Santos, isang milyonaryo mula sa Makati, ay hindi kailanman naisip na ang isang salitang sinabing kanyang kasambahay ay magbabago ang kanyang buhay magpakailanman. Sanay na siya sa katahimikan ng kanyang maluwag na penthouse sa BGC. Ngunit ng gabing iyon, habang dumadaan siya sa kusina, narinig niya ang isang bagay na nag-iwan sa kanya na nakatayo at hindi makilos. Kailangan kong boyfriend bukas. Si Ana, ang kanyang empleyado, ay nagsasalita sa telepono ng may boses na puno ng halong hiya at desperasyon nang hindi niya alam na may nakikinig. Manatili hanggang sa katapusan upang matuklasan kung paano ang isang hindi inaasahang pabor ay naging pinakamagandang kwento nga pag-ibig na hindi nila pinangarap. Si Miguel ay lumalakad sa mga pasilyo ng kanyang penthouse na parang multo sa kanyang sariling kaharian. Sa edad na 45, nakagawa na siyang isang imperyo na inggit ng marami, ngunit bawat gabi ay bumabalik siya sa isang tahanan kung saan ang alingaw-ngaw ng kanyang yapa ay ang tanging kasama niya. Ang malalaking dingding, ang ma-imported na kasangkapan, ang maobrang sining na nagpapalamuti sa bawat sulok, lahat ay tila nanunukso sa kanya, sa kanilang walang laman na pagiging perpekto. Nakuha na niya ang lahat ng gusto niya sa buhay, maliban sa isang bagay na talagang mahalaga, isang taong makakasama niya. Ang negosyo ay nagbigay sa kanyang kapangyarihan at respeto sa Maynila, ngunit ninakaw nito ang isang bagay na hindi niya alam na nawala hanggang nang huli na. Kumakain siyang mag-isa, nagtatrabaho ng mag-isa, natutulog ng mag-isa. Ang ma-social gathering ay obligasyon lamang, kung saan nagpapanggap siyang mangiti at mga pag-usap na nakalimutan na niya bago pa man makauwi. Hinanatili nga kanyang mga empleyado ang profesional na distansya na siya mismo ang nagtatag mga taon na ang nakalipas. Nang magpasya siyang ang mga emosyonal na paderay mas ligtas kaysa sa mga kabiguan. Si Ana ay ang tangi niyang empleyado na 3 taon nang nagtatrabaho para sa kanya. Maingat, episyente, halos hindi kapansin-pansin sa kanyang pagtatangkang hindi makagambala. Isang babaeng 35 taong gulang, may simpleng pinagmulan mula sa probinsyang Leyte na dumating sa Maynila upang maganap ng mas magandang buhay para tulungan ang kanyang pamilya. Sa gabing iyon ng Martes, bumababa si Miguel mula sa hagdanan na mag-iisip na suriin ang ilang dokumentos sa kanyang opisina nang may hindi inaasahang bagay ang pumigil sa kanya sa gitna ng daan. Ang boses ni Ana ay nakmumula sa kusina, pinigilang panghihinayang at nanginginig, kakaiba sa profesional na tono na palagi niyang ginagamit sa kanya. Nanatiling walang kilos si Miguel sa pasilyo, walang intensyong maniktik, ngunit hindi kayang magpatuloy ng paglalakad. Narinig niya ang malinaw na tunog ng isang taong pumipigil, nang luha habang nagsasalita sa telepono, ang pinaksamang desperasyon at kahihiyan na nangyayari lamang kapag ikaw ay nakulong ng buhay ng walang lunsaran. Ang mga salita ay dumarating ng pabago-bago, punong isang pagkabalisa na tumatawid sa mga dingding na parang tahimik na hiyaw na humihingi ng tulong. Hindi kailanman narinig ni Miguel si Ana sa kanitong paraan, mahina, tunay. Sa loob ng 3 taon, siya ay naging simpleng babae na nagpapanatili ng kayusan ng kanyang tahanan, naghahanda ng kanyang pagkain, naglilinis ng walang ingay at nawawala kapag dumating siya. Ngunit ngayon ang boses na ito na punong halong emosyon ay nagpapahayag na si Ana ay hindi lamang isang mahusay na empleyado, kundi isang taong may mga problema, mga takot, isang buhay na hindi niya kailanman naabala ang alamin. Ang pag-usisa ay nagtulak sa kanya na lumapit ng kaunti pa sapat upang makilala ang mga salita, ngunit nang hindi nakikita, naramdaman niya na lumalapastangan siyang isang bagay na pribado, isang bagay na sagrado, ngunit ang kanyang mapa ay hindi sumusunod sa utos na lumayo. Ang susunod na narinig niya ay kumatok sa kanya na parang suntok sa tiyan ng isang taong nakalimutan na kung ano ang kahulugan ng pangangailangan ng higit pa sa pera. Ang boses ni Ana ay malinaw, desperado, at imposibleng balewalain. Alam ko, mukhang bali, nena,
Pero kailangan ko talaga, kailangan kong boyfriend bukas. Naramdaman ni Miguel na ang hangin ay umalis mula sa kanyang mga baga habang pinoproseso ang narinig niya. Boyfriend para bukas. Ang pariralang ito ay kakatwa, halos nakakatawa, na parang kinuha mula sa isang teleseryeng Hapon, ngunit walang nakakatawa sa desperadong tono ni Ana, sa paraan na nanginginig ang kanyang masalita habang lumalabas mula sa kanyang labi. Nagpatuloy si Ana na nagsasalita. Ngayon mas may pagkamadalian, ipinaliwanag sa kanyang kaibigan ang bawat detalyeng kanyang dilemang, tulad ng isang taong kumukumpisal ng isang kasalanan na hindi na niya kayang dalhin ng mag-isa. Nakinig si Miguel sa bawat salita ng may atensyong hindi niya ibinibigay kahit sa kanyang pinakamahalagang pulong sa negosyo. May isang bagay sa simpleng kahinaang iyon na nakpanatili sa kanya na nakatayo sa pasilyon, hindi makilos, hindi makapagpanggap na walang narinig. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, nasaksihan ni Miguel ang isang bagay na tunay, isang bagay na walang presyo o estratehiya, isang bagay na nakparamdam sa kanyang kakaibang pagkabuhay. Ang katahimikan ng kanyang penthouse ay hindi pa naging kasing ingay nga sa sandaling iyon nang ang boses ng ibang tao ay nakpahayag ng isang pagkatao na nakalimutan na niya na umiiral. Nagtaka siya kung gaano karaming beses mayroon si Ana ng gaganitong problema, gaano karaming gabi ang umiyak siya ng tahimik habang siya ay nakakulong sa kanyang opisina, sinusuri ang manumerong walang kaluluwa. Ang pagsisisi ay nagsimulang umakyat sa kanyang lalamunan, parang isang palakaing halaman ng tinik. Nagpatuloy sa pagsasalita si Ana sa kanyang kaibigan at bawat salita ay parang isang bukas na bintana sa isang mundo na lubos na binanggit ni Miguel. Ipinaliwanag niya na ang kasal ng kanyang pinakabatang kapatid na babae ay magiging kinabukasan, isang pangyayari sa pamilya na pinlano ng mga buwan at pupuntahan ng lahat. Ang problema ay hindi ang kasal mismo, kundi ang kondisyong ipinataw ng kanyang pamilya para makapunta siya. Hindi ito kasamaan, idiniin ni Ana sa pagitan ng mga hikap, tradisyon lamang ito. Ang kanyang pamilya ay isa sa mga patuloy na naniniwalang ang isang babaeng 35 taong gulang na walang kasama ay dahilan ng pag-alala, mabulong na komentaryo, matitig ng awa. Pinipini Miguel ang kanyang makamao habang naririnig ito. Naramdaman ang isang hindi inaasahang galit laban sa mga taong hindi niya kakilala, ngunit nagdudulot ng labis na pagdurusa sa isang taong nagtatrabaho para sa kanya. Nagpatuloy si Ana sa pagpapaliwanag na ang kanyang ina ay may sakit, na ang doktor ay hindi nagbibigay sa kanya ng mahabang panahon, na ang kasal na ito ay maaring maging huling kumpletong reunion ng pamilya, at ang tanging gusto ng kanyang ina ang tanging hiniling nito sa mahinang boses ng isang taong hindi na makahiling ng maraming bagay pa ay makita si Ana na masaya, may kasama na mag-aalaga sa kanya. Ang kabalintunaan ay malupit. Kailangan ni Ana na magpanggap ng kaligayahan upang bigyan ng kapayapaan ang kanyang may sakit na ina. Kailangan niyang magsinungaling tungkol sa pagmamahal upang ipakita ang tunay na pagmamahal. Naramdaman ni Miguel ang isang kakaibang paggalaw sa kanyang dibdib. Isang bagay na hindi niya naramdaman ng napakatagal, kaya halos nakalimutan na niya ang pangalan nito. Empatiya. Nagpatuloy ang pag-usap sa telepono, ngunit ngayon si Ana ay nagsasalita ng mas mababa na parang ang kahihiyan ay mas mabigat kaysa sa desperasyon. Sinabi niya sa kanyang kaibigan na si Nena na isinaalang-alang niya ang lahat ng opsyon, na naisip niyang mag-cancel, mag-imbentong dahilan, o simpleng huwag lumabas at hayaan ang kanyang kapatid na makaroon ng perpektong araw. Walang komplikasyon, ngunit hindi niya magagawa ito. Ipinaliwanag niya ng may panganib na boses dahil nakiusap sa kanya ang kanyang ina na pumunta, dahil gusto nitong makita siyang doon na nakangiti, dahil marahil ito ang huling pagkakataon na maari silang lahat magsama bilang isang pamilya. Inamin ni Ana na nasubukan na niyang humingi ng pabor sa dalawang kilala niya, ngunit kapwa tumanggi, sinasabing masyadong kakaiba, masyadong hindi komportable, masyadong komplikado. Nakinig si Miguel sa bawat detalye.
Naramdaman kung paano nagsimulang kumilos ang isang bagay sa loob niya, gumising pagkatapos ang maraming taon ang katulugan. Napakatagal na niyang gumagana bilang isang makina, gumagawa nga desisyon batay lamang sa mga numero at estratehiya, kaya nakalimutan na niya kung ano ang pakiramdam ng pagkilos ng isang bagay na mas tao, mas mahalaga. Tinapos ni Ana ang tawag na nangangako na makakakita siyang solusyon kahit ang kanyang boses ay tila natalo na, tulad ng isang taong nangangako ng impossible upang tapusin lamang ang isang masakit na pag-usap. Narinig ni Miguel ang tunog ng telepono na isinara, sinundan ng isang pinigil na hikbi na sinisikap ni Ana na pigilin. Nanatili siya sa madilim na pasilyon, pinoproseso ang lahat, narinig niya, naramdaman ang bigat, isang desisyong hindi pa niya alam na gagawin niya. Ngunit may isang bagay na nagbago sa loob ng mga minutong iyon nang hindi sinasadyang pakikinig, isang bagay na magiging sanhi ng pagkakaiba ng gabing ito mula sa lahat ng ibang walang laman na gabing ang kanyang buhay. Hindi makagalaw si Miguel sa pasilyon na iyon na parang ang kanyang Italian na sapatos na nakakahalaga ng halos 10,000 piso ay nakatamad sa imported na marmol na sahig. Narinig niya ang mga yapa ni Ana na gumagalaw sa kusina, ang tunog ng tubig na tumatakbo, malamang na nahuhugas ng mukha upang mapawi ang mga luha bago tapusin ang kanyang mga gawain. Alam niya na dapat siyang lumayo, bumalik sa kanyang opisina, magpanggap na walang narinig at hayaang malutas ni Ana ang kanyang problema, tulad en ginagawa en lahat en responsableng matatanda, ngunit may isang bagay na nakpanatili sa kanya doon, isang hindi nakikitang lakas na hindi niya mapangalanan, ngunit naramdaman na nagpipiglas laban sa kanyang dibdib. Sa loob ng 3 taon, si Ana ay bahaging dekorasyon ng kanyang buhay, kasing presensya ng kasangkapan, ngunit pantay na walang personal. Hindi kailanman niya itinakda ang oras na magtanong tungkol sa kanyang pamilya, mga pangarap, mga takot. Hindi kailanman nakita ang higit pa sa mahusay na empleyado na nakpapanatiling gumagana ang kanyang mundo nang walang komplikasyon. At ngayon, sa loob ng ilang minuto, ang babaeng ito na hindi kapansin-pansin ay naging masakit na tunay, may mga komplikadong problema at emosyong nakalimutan niya na umiiral. Pinagdaanan ni Miguel ang kanyang buhok, perpektong nakayos, na ginalaw-galaw ito sa unang pagkakataon sa araw, naramdaman ang kakaibang pagmamadali na gumawang isang bagay, kahit ano, upang ang tunog ng pinigil na pag-iya na iyon ay tumigil sa pag-alingaw-ngaw sa kanyang ulo. Hindi ito walang laman na habag ni aruganteng kawanggawa. Ito ay isang bagay na mas malalim, mas makasarili pa ang pagkilala ng isang sakit na siya mismo ay napakakilala niya. Lumabas si Ana mula sa kusina na pinupunasan ang kanyang kamay sa kanyang tapis, may mga matang mapula pa rin, ngunit sinisikap na mabawi ang profesional na composure na palagi niyang pinapanatili. Hindi niya inaasahan na makakita ng sinuman sa pasilyon sa ganyang oras, lalo na si Miguel na nakatayo doon na parang isang estatwa na nakmumuni-muni sa kawalan. Nagtagpo ang kanilang matingin at tila huminto, ang oras sa pasilyon na iluminado lamang ng malambot na ilaw nga gabi. Binuksan ni Ana ang kanyang maamata nang may takot nang mapagtanto niya na siya ay nandun ng sapat na lapit upang marinig ang kanyang pribadong pag-usap, ang kanyang sandali ng kahiyahiyang kahinaan. Ang kulay ay umalis sa kanyang kayumanggi na mukha. Iniwan siyang maputla na parang bubukas ang lupa sa ilalim ng kanyang paa. Nakita ni Miguel ang panik sa kanyang mata, ang takot ng isang taong nalantad ng labis sa harap ng maling tao, ng isang taong alam na lumampas siya sa isang hindi nakikitang linya na naghihiwalay ng profesional mula sa personal. Humakbang si Ana palikod, ang kanyang kamay ay nanginginig habang nahahanap ng salitang maaring makpaliwanag ng hindi may paliwanag na maaring bawi ang nagawa na. Itinataas ni Miguel ang isang kamay sa isang nakaampon na kilos, alam na ang anumang salita niya sa sandaling iyon ay maaring magpatakbo o mabali si Ana ng tuluyan. Kailangan niyang pangasiwaan ito ng may pag-ingat,
nang may isang kabaitan na hindi siya sanay gamitin sa kanyang pang-araw-araw na pakikipag-ugnayan. Ang hangin sa pagitan nila ay punong kakulangan sa ginhawa, namga hindi sinabi na salita, namga sikreto na nalantad ng walang pahintulot. Ginong Miguel, patawad po, hindi ko dapat nagsimulang humingi ng tawad si Ana nang may mga salitang naputol-putol, mabilis sa pagpapaliwanag. Ngunit umiling si Miguel, pinigilan siya bago pa man makatapos ng pagtatayo ng isang pader ng hindi kinakailangang pahingi ng tawad. Napagtanto niya sa sandaling iyon na mayroon siyang dalawang pagpipilian. Maari niyang gawin ang palagi niyang ginagawa, panatilihin ang profesional na distansya, magpanggap na walang narinig at hayaan ang bawat isa na malutas ang kanilang problema ng pribado. O maaari siyang gumawa ng ibang bagay, ng isang bagay na kinatatakutan niya ng tiyak dahil walang manual ngang tagubilin o estratehiya ngang paglabas. Tumingin sa kanya si Ana ng may mga matang nagmamakaawa, hindi humihingi ng tulong, ngunit nagmamakaawang kalimutan niya lamang ang narinig at hayaan siyang mapanatili ang kanyang dignidad at trabaho. Naghanda siya ng isip para sa alinman sa masagot na iyon, nagtatayo nga emosyonal na kuta upang protektahan ang sarili mula sa pagtanggi na tiyak na darating. Ngunit hindi iyon sinabi ni Miguel. Sa halip tumingin siya sa kanya ng may ekspresyong hindi maatasan ni Ana, isang bagay sa pagitan ng pahanga at kalungkutan, na parang nakakita siya ng isang bagay sa kanya na hindi niya kailanman napansin noon. Pinahid niya ang kanyang panga, isang kilos ng kaba na kinikilala ni Ana na nakita niya kapag nagtatawag siya ng mamahirap na pulong sa telepono. Sa wakas, nagsalita si Miguel, ngunit hindi ang inaasahan niya. Hindi mo kailangang humingi ng tawad, Ana. Ako ang nakinig ng hindi sinasadya, sabi ni Miguel ng may boses na mas malambot kaysa karaniwan, napakakaiba mula sa may kapangyarihang tono na ginagamit niya sa kanyang mga opisina. Kumukurap si Ana ng may pagkalito, hindi alam kung paano bibigyang kahulugan ang hindi inaasahang kabutihang ito mula sa isang taong palaging-naging tama, ngunit malayo. Napagtanto ni Miguel na kailangan niyang bigyan siya ng espasyo upang magpaliwanag, upang makapagpasya siya kung gaano karami ang ibabahagi ng hindi pakiramdam na pinilit o hinahatulang. Nagsuporta siya laban sa dingding, nag-ampon ngang hindi gaanong intimidating na postura, mas mababa ang pagiging amo at mas katumbas na tao. Kahit alam ngang pareho na ang dinamika ngang kapangyarihan sa pagitan nila ay hindi kailanman magiging ganap na pantay, huminga ng malalim si Ana, pinupunasan ang isang matitigas na luha na paulit-ulit na dumadaloy sa kanyang pisngi, kabila ng lahat ng kanyang pagsisikap na panatilihin ang composure. Tumingin siya sa sahig, hindi kayang itago ang tingin habang nagsasalita, na parang ang pag-amin ng kanyang sitwasyon ay pag-amin ng isang hindi mapatawad na kahinaan. Pagkatapos, nang may nanginginig ngunit tiyak na boses, nagsimula siyang magpaliwanag ng lahat ng narinig na ni Miguel, ngunit kailangan niyang marinig mula sa kanya. Ikinuwento niya ang tungkol sa kasal ng kanyang kapatid na si Sofia, ang pinakabata sa 4 na magkakapatid na babae, ang tangi na nakapalad sa pag-ibig, ayon sa tradisyonal na pamantayan ng kanyang pamilya. Ipinaliwanag niya na ang kanyang mga magulang ay tao mula sa probinsyang Leyte, mula sa mga pamilyang may lumang kaugalian na nagdidikta, pa rin sa mga hindi nakasulat na patakaran ng pakikisama at kung saan ang isang babaeng 35 taong gulang na walang asawa ay itinuturing na isang tahimik na kabiguan na napapansin ngang lahat, ngunit hindi direktang binabanggit. Nagpatuloy si Ana sa kanyang paliwanag. Ngayon ay mas may daloy, na parang ang mga salita ay napakatagal na nakulong sa kanyang lalamunan na lumalabas ng walang kontrol kapag nahanap na nila ang daan. Ikinuwento niya na ang kanyang 3 kapatid na babae ay kasal na, may mga anak, may mga buhay na itinuturing ng kanyang ina na kumpleto at pinakpala, ngunit siya, si Ana, ay gumawang ibang mga desisyon. Pumunta siya sa Maynila upang mahanap ng trabaho nang magsakit ang kanyang ama, nagpapadala ng pera sa bahay tuwing buwan upang tulungan sa mga medikal na gastos at mga pangangailangan ng kanyang mga pamangkin.
Inihay niya ang kanyang sariling personal na buhay para sa kapakanan ng kanyang pamilya, nagtatrabaho ng mahabang oras, nakatipid ng bawat piso na kaya niya, tumatanggi sa mga palabas, mga nobyo, sa posibilidad ng pagtatayong sarili niyang pamilya. At ngayon, habang ang kanyang pinakabatang kapatid na babae ay malapit ng ikasal, habang ang kanyang may sakit na ina ay nais na makita ang buong pamilya na nagtitipon ng isang huling pagkakataon, hindi maaring si Ana ay simpleng lumabas ng mag-isa at harapin ang mga titik ng awa, ang mga komentaryong nagpapanggap na pag-aalala, ang mahindi komportableng tanong tungkol sa kung bakit siya nananatiling walang asawa. Hindi ito pagiging mayabang, malinaw niyang sinabi ng may tiyak na boses. Ito ay emosyonal na kaligtasan, protektahan ang kanyang ina mula sa karagdagang pag-aalala, mula sa pag-isip na ang kanyang pinakamataandang anak ay nag-isa at walang proteksyon sa isang malaking mapanganib na lungsod. Nakinig si Miguel sa bawat salita, naramdaman kung paano gumuho ang simpleng larawan na mayroon siyang buhay kanyang empleyado. Si Ana ay hindi lamang isang babae na naglilinis ng kanyang tahanan at naghahanda ng kanyang mapagkain. Siya ay isang anak na nagpapadala ng pera sa kanyang pamilya tuwing ika-15 ng buwan. Isang kapatid na nais makita ang kanyang kapatid na babae na masaya nang hindi sinisira ang araw sa kanyang pag-iisa. Isang babae na nagdadala ng bigat ng maimposibleng inaasahan sa kanyang pagod na mga balikat. At si Miguel, sa unang pagkakataon sa maraming taon, nagtaka kung gaano karaming beses siyang lumakad sa tabi ang sakit ang iba nang hindi man lang napansin, nakakulong sa kanyang sariling bulangang pribilehiyo at sariling ipinataw na pag-isa. Natapos magsalita si Ana at ang katahimikang sumunod ay naging napakabigat na tila mayroon itong pisikal na anyo. Sumasakop ng espasyo sa pagitan niya at ni Miguel tulad ng isang transparenteng pader, ngunit hindi makakalampas. Nahintay siyang ilang uri ng reaksyon, marahil isang sermon tungkol sa pagpapanatili ng personal na problema sa labas ng trabaho o mas masahol pa ang huwat na habag na karaniwang inaalok ng mga mayaman tulad ng isang nagtatapon ng barya para sa isang pulubi. Ngunit si Miguel ay nananatiling tahimik na may ekspresyon sa kanyang mukha na hindi maatasan ni Ana, isang bagay sa pagitan ng pagkagulat at malalim na pagninilay. Ang kanyang mamata, karaniwang malamig at kalkulado kapag humahawak ng negosyo, ngayon ay nagpapakita ng ibang bagay, isang hindi inaasahang init na nagpalito sa kanya ng higit pa sa anumang pagsawi. Niyakap ni Ana ang kanyang sarili, naramdaman ang lamig ng gabi na sumusuot sa mga bintana at nagahalo sa lamig ng kanyang sariling nalantat na kahinaan. Hindi kailanman naibahagi niya ang napakaraming tungkol sa kanyang personal na buhay sa sinuman sa bahay na iyon at ngayon ay nagsisisi siya sa bawat salitang sinabi, sa bawat detalyeng inihayag. Sa wakas ay gumalaw si Miguel, tumayo ng tuwid laban sa dingding at humakbang patungo sa kanya. Hindi nakbabantang, ngunit halos maingat, tulad ng isang lalapitan ng isang sugatan na hayop nang hindi nais itong lalong takutin. Maluba ba ang sakit ng iyong ina? Tanong ni Miguel nang may kalambutang hindi kailanman narinig ni Ana sa kanya. Isang boses na hubat ng lahat ng autoridad at puno lamang ng tunay na pag-usisa. Ang tanong ay nagulat sa kanya, hindi dahil ito ay hindi angkop, kundi dahil ito ay masyadong angkop, masyadong tao, masyadong tunay upang magmula sa isang taong palaging nagpapanatilingang mababaw na mga pag-usap tungkol sa panahon o pagkain. Naramdaman ni Ana ang pagkatuklap. Naramdaman kung paano ang maluha ay nagbabanta na bumalik sa kanyang mamata, kabilang lahat ng kanyang pagsisikap na pigilin ang mga ito. Ipinaliwanag niya na ang kanyang ina ay may sakit sa puso, na ang madoktor ng kanilang bayan ay nagbibigay sa kanya ng hindi hihigit sa 6 na buwan, na bawat araw ay maaring ang huli, at kaya naman ang bawat sandaling pampamilya ay nagiging mahalaga at hindi mapapalitan. Nakinig si Miguel ng may napakalalim na atensyon, kaya naramdaman ni Ana ang bigat ng kanyang tingin, hindi humahatol, ngunit sumisipsip ng bawat detalye na parang talagang nakmamalasakit siya. At marahil naisip niya ng may pagkagulat,
marahil o nagmamalasakit nga siya. May isang bagay sa paraan ng pakiling ng ulo nito sa kung paano ang kanyang makamay ay nananatiling tahimik sa kanyang mabulsa sa half et na suriin ang kanyang relo o telepono na nagmumungkahingang isang kumpletong presensya na hindi naranasan ni Ana sa sinuman sa loob ng mahabang panahon. Para sa unang pagkakataon sa 3 taon, talagang nakikita siya ni Miguel hindi bilang empleyada na tumitiklop ngang kanyang madamit o naghahanda ng kanyang kape, kundi bilang isang taong may komplikadong makwento at malalim na mga sakit. At ang iyong pamilya ay hindi tatanggap sa iyo sa kasal ng mag-isa, sabi ni Miguel, hindi bilang tanong kundi bilang katotohanan. Pinoproseso sa malakas na boses ang sitwasyong inilarawan ni Ana. Umiling siya. Naramdaman ang pagiging katawa-tawa sa pag-amin nito, ngunit pati na rin ang ginhawa ng pagsasalita ng tapat tungkol sa isang bagay na kumukurot sa kanya sa loob ng linggo. Ipinaliwanag niya na ang kanyang ama ay isang lalaking may ugat na tradisyon, isa sa mga naniniwala na ang isang babae na walang lalaki ay tulad ng isang puno na walang ugat, mahina sa anumang bagyo. Hindi ito kasamaan sa kanyang bahagi, mabilis na nilinaw ni Ana. Iyon lamang ang paraan ng kanyang pagpapalaki, ang tanging katotohanang kilala niya. Ibinahagi ng kanyang ina ang mga paniniwala na ito, bagaman ng may higit na kahinaan, higit na maternal na pag-aalala kaysa moral na paghatol. Parehong ginawang malinaw na si Ana ay malugod na tinatanggap sa kasal, basta't magdalang kasama hindi upang parusahan siya, kundi dahil talagang naniniwala sila na ang paglabas ng mag-isa sa harap ng lahat ng pamilya ay magiging kahiya-hiya para sa kanya at nagpapaalala para sa kanila. Ito ay isang bitag na walang lunsaran. Ang pagpunta ng mag-isa ay nangangahulugang pag-amin ng kanyang pag-isa sa harap ng lahat. Ang hindi pagpunta ay nangangahulugang pagkawala ang huling pangyayari sa pamilya nang naroroon ang kanyang ina. Sinubukan ni Ana na ipaliwanag na siya ay mayos ng nag-isa, na hindi niya kailangan ng lalaki upang maging masaya, ngunit ang kanyang masalita ay nahuhulog sa mga taing hindi maari o hindi nais na maunawaan ang isang katotohanang kakaiba mula sa kilala nila. Kaya naman, gumawa siya ang desperadong desisyon na humanap ng pekeng nobyo, isang taong maaring magpanggap ng isang araw lamang, sapat na oras upang bigyan ng kapayapaan ang kanyang ina at kaligayahan ang kanyang kapatid. Ngunit ngayon, nakatayo sa harap ni Miguel na kumukumpisal ng lahat ng ito, ang ideya ay tila mas katawa-tawa kaysa kailanman isang katawa-tawang plano ng isang taong nawalan ng lahat ng perspektibo. Nanatiling tahimik si Miguel sa loob ng ilang segundo na parang matagal, na ang kanyang muka ay nagpapakita ng malalim na konsentrasyon, na parang nire-resulta niya ang isang komplikadong matematikal na problema sa kanyang isip. Kinuha ni Ana ang pagkakataon na iyon upang mabawi ang ilang composure, maingat na pinupunasan ang kanyang mga mata at pinapantay ang kanyang tapis ng may nanginginig na mga kamay. Handa na siya para sabihin ni Miguel na problema niya iyon at resolbahin niya ito nang hindi isinama ang tahanan o mas masahol pa, na maghanap siya nga ibang trabaho kung ang kanyang nga personal na drama ay makakagambala sa kanyang trabaho. Inahanda niya ang sarili ng isip para sa alinman samga sagot na iyon. Nagtatayo ne emosyonal na kuta upang protektahan ang sarili mula sa pagtanggi na tiyak na darating. Ngunit hindi iyon sinabi ni Miguel. Sa halip, tumingin siya sa kanya nang may ekspresyong hindi maatasan ni Ana, isang bagay sa pagitan ng pagmamahal at kalungkutan, na parang nakakita siya nga isang bagay sa kanya na hindi niya kailanman napansin noon. Pinahid niya ang kanyang panga, isang kilos ngang kaba na kinikilala ni Ana na nakita niya kapag nagtatawag siya ng mga mahirap na pulong sa telepono. Sa wakas, nagsalita si Miguel, ngunit hindi ang inaasahan niya. Naintindihan ko kung bakit ito mahalaga sa iyo, bulong nito ng may boses na halos para sa kanyang sarili. Walang dapat mapili sa pagitan ng dignidad at pamilya. Tumingin sa kanya si Ana ng may pagkagulat, hindi alam ang sasabihin sa hindi inaasahang empatiya. Marami siyang inaasahang reaksyon, ngunit hindi ang tunay na pag-unawa.
hindi ang pagpapatibay ng kanyang damdamin na nagpapaiklid ng kanyang lalamunan sa pinaglabang emosyon. Dapat na akong matulog. Ginu Miguel, maaga pa akong lalabas bukas, sabi ni Ana. Sinusubukang tapusin ang pag-usap na ito na nagiging masyadong malapit, masyadong mapanganib para sa kanyang nang mahina na puso. Humakbang siya palikod, naghahanap ng paglabas, nangangailangan ng paglalagayng distansya sa pagitan niya at ng lalaking ito na bigla na parang nakakakita sa lahat ng kanyang depensa. Tumango si Miguel, ngunit hindi gumalaw, na parang may isang bagay pa na nais niyang sabihin, ngunit hindi niya mahanap ang angkop ng mga salita. Sinamantala ni Ana ang sandaling pag-aalangang iyon upang lumiko, mabilis na lumalakad patungo sa hagdanan na humahantong sa kanyang maliit na silid sa likurang bahaging tahanan. Naramdaman niya ang mata ni Miguel na sumusunod sa kanya, ngunit hindi siya lumingon. Hindi siya maaring maksapalaran na makita ang ekspresyong dala nito sa mukha dahil may isang bagay sa loob niya ay nagsasabi na kung tinignan niya ito ng isang beses pa, mababali siya ng tuluyan. Umayat siya sa mga hagdanan ng may mabilis na mga yapa, pinigilang ang instintong tumakbo, pinapanatili ang isang huling bahid ng propesyonal na dignidad. Kapag isinara na ang pinto ng kanyang silid, pinahintulutan niya ang sariling huminga muli na nahuhulog sa maliit na kama habang ang maluha ay sa wakas ay dumadaloy ng walang hadlang. Naramdaman niyang nalantad mahina, ngunit kakaibang gaan din ng pagbabahagi ng pasanang iyon sa isang tao kahit ang taong iyon ay ang kanyang mayamang amo na malamang ay nakalimutan na siya at sinusuri ang kanyang nga email. Hindi malalaman ni Ana na sa parehong sandaling iyon, si Miguel ay nanatiling nakatayo sa pasilyon, tinitignan ang kinaroroonan niya at mawala ng may mapag-isip na ekspresyon na hindi umaalis sa kanyang mukha sa buong gabi. At lalo na hindi niya maisip na ang mga salitang sinabi niya sa gabing iyon ay naghahasik ng isang bagay sa puso ng isang lalaking naniniwala na nakalimutan na siyang makaramdam. Umayat si Miguel sa kanyang silid ng may mabagal na mga hakbang. Ang bawat baitang ay mas mabigat kaysa sa dati na parang may isang hindi nakikitang bigat na nakolekta niya sa pasilyon na iyon. Pumasok siya sa kanyang malaking silid na may king size na kama na palaging tila masyadong malaki para sa isang tao lamang at iniwanang mahulog ang sarili sa silyon malapit sa bintana nang hindi man inaalis ang kanyang sapatos. Ang lungsod ng Maynila ay kumikislap sa labas ng may gabi na mga ilaw, walang malasakit sa maliliit na drama na nagaganap sa mga tahanan ng mga naninirahan nito. Tumingin si Miguel sa mga ilaw na iyon nang hindi talaga nakikita ang ito. Ang kanyang isip ay nakulong sa pag-uusap na kakayang-kaya niya. Ang maasalita ni Ana ay nag-aalingaw-ngaw ng paulit-ulit sa kanyang ulo. Kailangan ko ng boyfriend bukas. Ang pariralang ito ay dating mukhang desperado at katawa-tawa, ngunit ngayon na alam na ang kumpletong konteksto ay nakakaroon ng masakit na kahulugan na lubos na nagpapagulo sa kanya. Si Ana ay hindi mababaw o mapanghimasok, nakulong siya sa pagitan ng dalawang imposible pagbigo sa kanyang pamilya o pagtataksil sa kanyang dignidad. At si Miguel, sa ilang dahilang hindi pa niya ganap na naintindihan, ay hindi mapigilan ang pag-isip dito. Inalis niya ang solidong gintong relo, isang regalo na ibinigay niya sa sarili niya nang may sara ang kanyang unang malaking negosyo at iniwanang ito sa mesa nang hindi tiningnan. Nang gabing iyon, ang bigat ng metal sa kanyang pulso ay parang isang kadena, nagpapaalala sa kanyang lahat ng mayroon siya at lahat ng kulang. Ang maoras ay lumipas ng may malupit na kababaan habang si Miguel ay nagising sa kadiliman ng kanyang silid. Ang kanyang isipan ay nagtataha ng malandas na karaniwang iniiwasan niyang daamtin. Naalala niya ang huling pagkakataon na dumalo siya sa isang mahalagang okasyon, ang kasal ng anak ng isang kasosyo sa negosyo. 6 na buwan na ang nakalipas. Dumating siya ng mag-isa tulad ng palagi at ginugol ang buong gabi na magalang, nangingiti habang umiwas sa mga hindi komportableng tanong tungkol sa kanyang personal na buhay. Ang mas matatandang babae ay nagtatanong kung kailan siya mag-aasikaso
Ang makasal na lalaki ay nagbibiro tungkol sa kanyang inggit na kalayaan at nagpapanggap siya na hindi siya nababagabag, na pinili niya ang buhay na ito, na siya ay ganap na nasisiyahan sa kanyang pag-iisa. Ngunit ang katotohanang lumalabas lamang sa mga gabi na walang tulog ay ibang-iba. Pagod na si Miguel sa palaging pagdating ng mag-isa sa lahat ng lugar, sa palaging pagiging matagumpay ngunit nag-iisang lalaki, sa pagpapanggap na ang material na tagumpay ay nagbabayad, sa emosyonal na kawalan. Nakagawa siya ng isang imperyo, ngunit nanirahan dito na parang isang bilanggo, na palibutan ng mga luho na hindi nagbibigay ng init, ng mga tagumpay na hindi niya mabahagi sa sinumang talagang mahalaga sa kanya. At ngayon, sa pakikinig ng kwento ni Ana, napagtanto niya na hindi siya ang tanging nakulong sa ganitong uringang pag-iisa. Siya rin ay nag-iisa, nagpapanggap din, nagdadala rin ng bigat ng mainaasahang hindi niya matutupad ng hindi sinasalungat ang kanyang sarili. Ang pagkakaiba ay si Ana, kahit papaano, ay may isang pamilyang nagmamalasakit sa kanya kahit nasa maling paraan habang wala siyang kahit ganun. Bumangon si Miguel mula sa silyon ng ikatlong umaga, hindi na makamuhaw ng tahimik sa lahat ng mga nag-ikot na isipin na ito, na parang maibon na nakulong na nahahanap ng paglabas. Naglakad siya sa kanyang pribadong opisina, ang santuaryong iyong ng trabaho, kung saan karaniwang nakakakita siya ng aliwan sa mga numero at estratehiyang may lohikal na kahulugan. Ngunit ng gabing iyon, kahit ang maulat sa pananalapi ay hindi makuha ang kanyang atensyon, ang kanyang isipan ay patuloy na bumabalik kay Ana, sa kanyang nakaumid na boses, sa paraan kanyang pagtatangkang mapanatili ang dignidad, kahit habang ikinukumpisal ang kanyang desperadong sitwasyon. May isang bagay sa pinaksamang lakas at kahinaang iyon na nagpapakilos sa kanya, sa isang paraan na hindi niya naranasan sa maraming taon. Naisip ni Miguel ang lahat ng pagkakataong si Ana ay nagtatrabaho sa kanyang tahanan sa loob ng 3 nakalipas na taon, palaging episyente, palaging maingat, palaging hindi kapansin-pansin. Hindi kailanman niya itinakda ang oras na tanungin kung kumusta ang kanyang pamilya, kung kailangan niyang isang bagay, kung siya ay masaya sa kanyang trabaho. Simpleng ipinagtanggol niya na habang ginagawa niya ng maayos ang kanyang trabaho, wala nang iba pang mahalaga. At ngayon napagtanto niya kung gaano siya naging makasarili at bulag, kung gaano siya naging sarado sa kanyang sariling bula ng pribilehiyo. Nagpapadala si Ana ng pera sa kanyang pamilya tuwing ika-15 ng buwan, inihahain ang kanyang sariling buhay para sa kapakanan ng iba. Nagtatrabaho ng mahabang oras upang mabayaran ang mamedikal na paggamot ng kanyang ina na ngayon ay may sakit. Samantala, siya ay nagrereklamo sa isip tungkol sa kanyang sariling ipinataw na pag-isa, nang hindi gumagawa ng kahit anong bagay upang baguhin ito. Ang kahihiyan ay nagsimulang lumugit sa kanya tulad ng isang mabigat na balabal na hindi niya matanggal. Ang larawan ni Ana na nakmamakaawa sa isang tao sa telepono na maging kanyang pekeng nobyo ng isang araw ay hindi umalis sa kanyang isipan. Hinahabol siya sa mga pasilyon ng kanyang walang laman na tahanan, habang ang umaga ay nagsisimulang magpinta ng langit ng malambot na mga kulay. Natakpuan ni Miguel ang kanyang sarili sa kusina na naghahanda ng kape na hindi niya kailangan. Ang kanyang makamay ay gumagalaw ng automatiko habang ang kanyang utak ay nagpoproseso ng isang ideyang nagsimulang mabuo sa ilang sandaling gabing walang tulog. Ito ay isang katawa-tawang ideya, walang ingat, ganap na kakaiba sa ugali para sa isang taong tulad niya, na palaging kinukuwenta ang bawat hakbang ng may matematikal na katumpakan, ngunit habang isinasaalang-alang niya ito ng higit pa, mas may kahulugan ito sa isang antas na hindi makatwiran, ngunit malalim na tao. Kailangan ni Ana ng kasama ng isang araw isang taong maaring magpanggap na kanyang nobyo ng sapat na oras upang mabigyan ng kasiyahan ang kanyang pamilya at kapayapaan ang kanyang may sakit na ina. At siya, si Miguel, isang lalaking 45 taong gulang na nakalimutan kung ano ang kahulugan kang paggawang isang bagay na walang pansariling interes para sa ibang tao ay maaring maging taong iyon.
Walang plano siya para sa araw na iyon, wala siyang tunay na mga plano kailanman maliban sa trabaho. Maari siyang magdamit ng maayos, magmaneho sa kung saan man ito kasal, magpanggap na mapagmahal na nobyo ni Ana ng ilang oras at bumalik sa kanyang normal na buhay, walang komplikasyon. Sa teorya, mukhang simple isang pabor sa pagitan ng makakilala, walang espesyal. Ngunit alam ni Miguel na hindi ito gayon kasimple, na may isang bagay na mas malalim na nagmumudmod sa kanya, isang bagay na may kaugnayan sa kanyang sariling pag-isa at ang pangangailangan niyang maramdamang kapakipakinabang na mahalaga sa isang tao kahit isang araw lamang. Nagsimulang pumasok ang araw, sa mga bintana nang marinig ni Miguel ang ngayapa ni Ana na bumababa sa mga hagdanan, malamang upang ihanda ang almusal bago pumunta sa kinaroroonan niya ng araw na iyon. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa bintanang kusina, nakakitang isang lalaking kalagitnaan ng edad na may malalim na eyebag at gusot na buhok, napakakaiba mula sa impekableng negosyante na kilalang lahat. Nagtaka siya kung malapit na siyang gumawa ng pinakamalaking pagkakamali ng kanyang buhay o kung panghuli siya ay gumagawa ng isang bagay na tama. Pagkatapos ng maraming taon ng pamumuhay sa autopilot, lumabas si Ana sa pintuan ng kusina at bigla siyang huminto nang makita siya doon. Nagulat na makita siyang gising ng ganyan kagaga. Ang kanyang mata ay namaga pa rin sa pag-iya at napansin ni Miguel ang madilim na anino sa ilalim nga ito na nagpapahayag na siya rin ay hindi gaanong natulog. Naktakpo ang kanilang nga tingin sa katahimikan na punong kakulangan sa ginhawa at mga hindi sinabi na bagay. Parehong naaalala ang pag-usap ng gabi bago, parehong hindi sigurado kung paano magpatuloy. Si Ana ang unang nagsalita. Bumubulong ang isang formal na magandang umaga habang nagtutungo sa kapeng perkulador, iniwasan ang kanyang tingin. Alam ni Miguel na kailangan niyang sabihin ang isang bagay ngayon bago mawala ang kanyang tapang, bago ang liwanag ng araw ay magtanggal ng kakaibang kalinawan na nahanap niya sa kadiliman ng gabing walang tulok. Binuka niya ang kanyang bibig, isinara, naramdaman ang masalita na nakulong sa kanyang lalamunan. Tulad ng mabato na ayaw lumabas, nagpatuloy si Ana na nakatayo ang likod sa kanya, naghahanda ng kape ng may nanginginig na mga kamay, marahil nananabik na umalis na siya at magpanggap na ang gabi bago ay hindi nangyari. Ngunit hindi makakaalis si Miguel, hindi pa. Hindi, nang hindi sinasabi ang napagpasyahan niya sa ilang sandali sa pagitan ng hating gabi at umaga. Huminga siya ng malalim, naramdaman na malapit na siyang sumugal ng walang alam kung ano ang nasa ibaba, at sa wakas ay nahanap ang kanyang boses. Ana, sabi ni Miguel ng may matibay ngunit malambot na boses na nakpigil sa kanya sa gitnang galaw na ang tasa ng kape ay nasa kalagitnaan ng paglalakbay mula sa mesa patungo sa kanyang ngalabi. Dahan-dahan siyang lumingon, ang kanyang nga mata ay punong nga pagkabalisa, malinaw na inaasahan ang pagsasabi sa kanya ng isang bagay tungkol sa pagpapanatiling ng kanyang nga personal na problema sa labas ng trabaho o marahil ang pag-usap tungkol sa kanyang profesional na gawi. Nakita ni Miguel ang takot sa kanyang tingin at naramdaman ang isang kutop-eng pagsisisi sa pagtanto na tinitingnan niya siya bilang isang malayong figura en autoridad sa halip na bilang isang tao na may kakayahang magkaroon ng empatiya. Kailangan itong magbago, kahit isang beses lamang, kahit isang araw. Naglakad siya patungo sa mesa ng kusina at umupo isang hindi karaniwang kilos para sa isang taong karaniwang kumakain ng almusal sa kanyang opisina, sinusuri ang email. Hinimok niya si Ana na umupo rin, ngunit maingat itong tumanggi, masyadong kinakabahan upang tanggapin ang hindi inaasahang intimacy. Naintindihan ni Miguel at hindi nag-insist, ginagalang ang mahangganan na kailangan niyang panatilihin upang maramdamang ligtas. Tumingin siya sa kanyang lumamig na kape sa mesa, naghahanap ng tamang masalita upang ipahayag ang isang bagay na hindi paniyaganap na naunawaan. Ginugol niya ang buong gabi na mag-iisip dito, nagtatayo ng mga lohikal at makatwirang argumento, ngunit ngayon na kailangan niyang sabihin ito ng malakas, lahat ay tila katawa-tawa,
kahit sa kanyang sariling isipan. Gayon pa man, may isang bagay sa kanya na alam na kung hindi niya ito sasabihin ngayon, magsisisiya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Kagabi ay hindi ako nakatulog, nagsimula si Miguel, tuwiran siyang tinitignan sa mga mata nang may katapatan na bihira niyang ipinakita sa sinuman. Kumukurap si Ana nang may pagkalito, hindi maintindihan kung saan patutungo ang pag-usap, ngunit masyadong magalang upang makagambala. Nagpatuloy siya. Pinipili ang bawat salita nang may pag-iingat, alam na malapit siyang lumampas sa isang linya na hindi pa niya dati nalampasan sa anumang empleyado. Nag-iisip, ako sa sinabi mo, sa iyong sitwasyon, sa kasal na iyong kapatid. Malinaw na nang himatay si Ana. Ang kanyang madaliri ay pumuputi habang hawak niya ang tasang kape ng may higit na lakas kaysa kinakailangan. Malamang ay isinusumpa niya ang sandaling nakpababa siya ngang bantay sa harap nito na naghahanda para marinig ang mahindi hiniling na payo o mas masahol pa, mapanuring pagkaawa. Ngunit hindi ibibigay ni Miguel ang alinman sa mga bagay na iyon sa kanya. Sa halip huminga siya ng malalim at nagsabi ng isang bagay na kahit siya mismo ay hindi planong sabihin ng ganyan kalinaw. Naintindihan ko kung ano ang pakiramdam na pumunta nang mag-isa sa mga mahalagang okasyon at magpanggap na hindi mo alintana. Ginagawa ko ito sa loob ng maraming taon. Ang kumpisal ay nahulog sa pagitan nila tulad ng isang bato sa tahimik na tubig, lumiliha ng nga alon ng pagkagulat sa ekspresyon ni Ana. Tumingin siya sa kanya ng may bagong mamata, na parang bigla siyang nakakita ng ibang tao sa likod ng mahal na suot at titulo ng milyonaryo. Sinamantala ni Miguel ang sandaling koneksyon na iyon upang magpatuloy bago pa mawala ang tapang na naipon niya sa buong mahabang gabing walang tulog. Naisip ko ng mabuti ang sinabi mo tungkol sa pangangailangan ng nobyo bukas. Nagpatuloy si Miguel, napapansin kung paano pumula ng malalim si Ana habang naririnig ang kanyang sariling salita na inuulit sa boses niya. Malinaw ang kahihiyan sa bawat linyang kanyang mukha, ngunit hindi huminto si Miguel. Kailangan niyang tapusin ito bago kumbinsihin siyang makatwirang utak niya na ito ay isang kabaliwan. At napagtanto ko ang isang bagay. Hindi mo kailangang maging awasam nga di kilala ni Mahia dahil humingi kang tulong. Binuka ni Ana ang kanyang bibig upang tumutol, malamang upang sabihin na hindi siya humingi ng kanyang tulong ng tiyak, na ang pag-usap sa telepono ay pribado at hindi siya dapat nakikinig. Ngunit malambot na itinataas ni Miguel ang isang kamay. Hinihiling sa kanya na hayaan siyang tapusin, napakinggan hanggang sa katapusan bago hatulan ang malapit niyang ipanukala. Isinara niya ang kanyang bibig at halos hindi kapansin-pansin na yumukod ang katawan niya. Ang buong katawan nito ay nakakapit na parang naghahanda para matanggap ang isang hampas. Lumapit si Miguel, inilalagay ang kanyang siko sa mesa, nag-ampon ng postura na pinaka-accessible at hindi nagbabanta. Ang kanyang susunod na mga salita ay lumabas ng mas madali kaysa inaasahan na parang naghihintay silang masabi sa loob ng maraming oras. Kung kailangan mo pang isang taong samahan ka sa kasal, kung kailangan mo pang nobyo ng isang araw, huminto siya. Alam na ang susunod na mga salita ay magbabago ng isang bagay sa pagitan nila ng hindi na mababago. Mari akong making taong iyon. Ang katahimikang sumunod ay napakaganap kaya narinig ni Miguel ang orasan ng kusina, binobitsa ang mga segundo, ang bawat tikta na umaalingaw-ngawa na parang martilyo na tumatampal sa metal. Si Ana ay ganap na walang kilos, ang kanyang ekspresyon ay nagyayalong sa isang halong pagkagulat at ganap na pagkalito, na parang ang masalita ni Miguel ay sinabi sa isang wikang dayuhan na tinatanggihang isalin ng kanyang utak. Ang tasang kape ay nanginig sa kanyang kamay at sandaling kinatatakutan ni Miguel na ibaba niya ito, ngunit inilapag niya ito sa mesa ng may mekanikal na mga kilos nang hindi inalis ang tingin sa kanya. Ang kanyang bibig ay ilang beses na nagbukas at nagsara ng walang tunok, tulad ng isda sa labas ng tubig na naghahanap ng hangin. Sa wakas, nahanap ni Ana ang kanyang boses, kahit lumabas itong nakaumid at puno ng hindi paniniwala. Ano po,
Bulong nito na parang hindi siya nagtitiwala sa kanyang sariling matainga, na parang kailangan niya ng kumpirmasyon na tama ang narinig niya. Inulit ni Miguel ang kanyang alok, ngayon ay may higit na katatagan, higit na paniniwala, na ginawang malinaw na ito ay hindi isang malupit na biro ni isang maling pag-unawa. Maari ba akong samahan ka sa kasal ng iyong kapatid? Maari akong magpanggap na nobyo ng isang araw lamang wala ng iba. Dahan-dahang umiling si Ana. Ang kanyang ekspresyon ay nakbabago mula sa pagkagulat patungo sa hinala. Ang kanyang mga taon ng karanasan ay nagtuturo sa kanya na kapag ang isang bagay ay mukhang napakaganda upang maging totoo, karaniwan ay totoo nga. Hindi ko maintindihan, sabi ni Ana nang may nanginginig na boses, humihiwalay ng isang hakbang na parang ang paglalagay ng pisikal na distansya ay makakatulong sa kanya na mag-isip ng mas malinaw. Bakit gagawin ninyo iyon? Hindi ito makatuwiran, Gino Miguel. Hindi po kayo talaga kilala ako, empleyada lamang ako ninyo. Mabilis ang magsalita, mapangtanggol, nagtatayo ng mga pader kung saan sumasalungat si Miguel na magtayo ng mga tulay. Naintindihan niya ang kanyang reaksyon, naintindihan ang pagka-hindi tiwala, dahil siya mismo ay ganon din ang magiging reaksyon 24 oras na ang nakalipas. Ngunit may isang bagay na nagbago sa kanya sa buong gabing walang tulog na iyon. Isang bagay na hindi niya may paliwanag ng may lohika, ngunit naramdaman niya ng may kristal na kalinawan. Bumangon siya mula sa upuan, pinapanatiling nakikita ang kanyang makamay nang hindi gumagawa ng mga biglang galaw na maaring lalong matakot sa kanya. Tama ka, hindi tayo talaga kilala sa isa't isa, ngunit alam kong nagtatrabaho ka rito ng 3 taon ng may dedikasyon at katapatan. Alam ko na nagpapadala kang pera sa iyong pamilya tuwing ika-15. At alam ko na ikaw ay nasa isang mahirap na sitwasyon na walang sinuman ang dapat harapin ng mag-isa. Tumingin sa kanya si Ana nang may mabasa-basang nga mata, nakikipaglaban sa pagitan ng pag-asa at takot, sa pagitan ng pagtanggap ng tulong at pagpapanatili ng kanyang pagmamalaki. Nagpatuloy si Miguel. Ang kanyang boses ay nakakuha ng mas malambot, mas mahina na tono. Wala akong inaasahan kapalit, Ana. Hindi ito isang kasunduan sa negosyo, ni isang transaksyon. Ito ay simpleng isang pabor mula sa isang nag-isang tao para sa isa pang nag-isa. Ang huling pangungusap ay ganap na naglantad sa kanya, nagpapahayag ng kanyang sariling kahinaan sa isang paraan na hindi pa niya nagawa sa sinuman. Huminga si Ana ng pabago-bago, ang maluha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang mapisngi habang pinoproseso ang katapatan sa kanyang mga salita. At sa sandaling iyon, sa kusina na liwanag ng umaga, may isang bagay na fundamental na nagbago sa pagitan ng nag-isang milyonaryo at ng kanyang desperadong empleyado. Hindi ko alam ang sasabihin, bulong ni Ana sa wakas, pinupunasan ang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Hindi mo kailangang sabihin ang kahit anong bagay ngayon, pag-isipan mo ito. Kung magpapasya kang gusto mo ang aking tulong, nandito ako. Kung mas gugustuhin mong makahanap ng ibang solusyon, lubos akong makakaunawa. Tumingin sa kanya si Ana ng mahabang sandali na parang sinisikap niyang basahin ang kanyang kaluluwa sa pamamagitan ng kanyang mata. Bakit gagawin ninyo ito para sa akin? Huminga ng malalim si Miguel, naghahanda para sa isang katapatan na hindi pa niya ipinakita sa sinuman sa loob ng maraming dekada. Dahil kagabi, sa pakikinig nga iyong kwento, napagtanto ko ang isang bagay. Gumugol ako ng 45 taon sa pagtatayo ng isang buhay na mukhang perpekto mula sa labas, ngunit ganap na walang laman sa loob. Ipinakita mo sa akin kung ano ang ibig sabihin ng makaroon ng taong talagang nagmamalasakit sa iyo kahit pa sa komplikadong paraan. Huminto siya, nakikipaglaban sa mga salitang hindi pa niya kailanman sinabi ng malakas. At marahil isang araw lamang maaari akong maging bahagi ng isang bagay na tunay, ng isang bagay na mahalaga. Tinakpan ni Ana ang kanyang bibig gamit ang kanyang makamay. Bahagya siyang nag-iyak.
habang naiintindihan niya na ang alok na ito ay hindi nagmumula sa pagmamataas o pagkaawa, kundi mula sa isang pag-isa na salamin ng kanya. Kung tatanggapin ko, sabi niya sa wakas, isang araw lamang ito talaga, pagkatapos, babalik tayo sa dati, eksakto kung iyon ang gusto mo. Isinara ni Ana ang kanyang mga mata, huminga ng malalim ng ilang beses bago idilat ang mga ito at tuwiran siyang tumingin. Sige, bulong nito. Tinatanggap ko ang iyong tulong. At sa simpleng nga salitang iyon, alam ng pareho na walang magiging katulad pagkatapos ng araw na iyon. Sa mga araw kasunod ng pag-usap sa kusina, ang kapaligiran sa tahanan ay bahagyang nagbago. Mas madalas na nagtagpo si Ana at Miguel kaysa karaniwan, nagpaplano nga detalye para sa kasal, nagtatayo nga mga kwento, sinisikap na gawing kapanipaniwala ang isang kinakailangan na kasinungalingan. Tumawag na si Ana sa kanyang kapatid na si Sofia ng gabing iyon upang kumpirmahin na darating siya kasama ang isang kasama. Ang kagalakan sa boses ni Sofia ay sabay-sabay na nagpunit at nakapagpapanatili ng puso ni Ana. Kailangan natin ng consistent na kwento, sabi ni Miguel isang hapon, nakaupo sa mesa ng kusina habang naghahanda ng hapunan si Ana. Kakaiba kung paano ang mga sandaling pagpaplano na iyon ay lumikhang intimacy na hindi kailanman umiiral sa pagitan nila. Paano tayo nakilala? Tanong ni Ana, habang nagtatatad ng sibuyas, nagpapasalamat para sa dahilan ng namamaang mga mata. Sabihin nating nakilala tayo noong kailangan kong skilled workers para sa isang proyekto at nirerekomenda mo akong magagandang tao mula sa inyong probinsya. Nagsimula kaming mag-usap, naging magkaibigan, at dahan-dahan ay naging ibang bagay pa. Ibal, simple, kapanipaniwala, nakabase sa bahagyang katotohanan. Gaano na tayo katagal na nagsosolo? 6 na buwan hindi masyadong bago para mamukhang kahina-hinala, hindi masyadong matagal para asahan ang mas malaking pangako. Sa loob ng susunod na 2 araw, nag-ehersisyo sila ngang maliliit na eksena. Paano sila magbabatian, paano siya dapat tratuhin, anong uri ngang pagmamahal ang angkop para sa isang magkasintahan ng 6 na buwan. Naramdaman ni Ana na kakaiba, nagsasanay ng intimacy kasama ang lalaking nagtatrabaho siya sa loob ng 3 taon. Ngunit si Miguel ay palaging magalang, palaging nagtatanong kung komportable siya, palaging pinapanatili ang mahangganan na itinatayo niya. Maraming tanong ang aking pamilya, babala ni Ana, mapanuri sila, lalo na ang aking tita Rosing, gugustuhin niyang malaman ang lahat tungkol sa iyo. Hayaan mo siyang magtanong, magiging ako lang ang aking sarili, na may ilang pagbabago, negosyante ako, may maliit na kumpanya sa Maynila, nakatira sa isang maayos na condominium, walang masyadong marangya. Ngumiti si Ana sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat ng kabaliwan na ito. Magaling kayo sa ganyan, Miguel. Maingat na inayos niya ang pagbigkas ng pangalan, kakaiba. Malambot na itinuwid ni Miguel, kung magpapanggap tayong nagnonofyo, kailangan mong tawagin ako sa pangalan at pakitigil na ang Ginoo kahit sa panahon ng ganito. Miguel, paulit niya para masanay. Kakaiba. Sa umaga ang kasal, nagbihis si Miguel ng madilim ngunit hindi masyadong formal na suit. Maingat niyang pinili ang damit na mukhang maganda, ngunit hindi nagtatahak ng halaga. Gusto niyang mag-iwan ng magandang impresyon ng hindi nangingikilabutan. Bumili si Ana ng simpleng barot saya puting tela na may asol na at atlas na mga guhit, na ayos na may pagmamahal ng kanyang ina mula sa Leyte. Maganda, elegante, angkop sa okasyon, nang hindi nagsasalita. Nang magtagpo sila sa lobby ng penthouse, parehong tumingin sa isa't isa na parang sa unang pagkakataon na talagang nakita ang isa't isa. Si Ana ay maganda ng natural, ang kanyang buhok ay nakalago at nagpapabalangkas sa kanyang mukha, isang kagandahang hindi kailanman tunay na napansin ni Miguel. At siya tila makakaiba siya, walang hindi nakikitang baluting autoridad na palagi niyang dala. Handa ka na? Tanong ni Miguel, inaalo ang kanyang braso. Kasing handa ngang maari para sa pagpapanggap na naknonovyo tayo, sagot ni Ana nang may mahiyaing ngiti. Ang biyahe patungong Leyte ay aabutin ng ilang oras na biyahe sa eroplano,
pagkatapos ay isang sasakyan patungo sa probinsya. Nagmaneho si Miguel ng kanyang mas diskretong sasakyan, sumusunod sa direksyon ni Ana sa mga kalsada na unti-unting nagbabago mula sa aspalto ng Maynila patungo sa mga landas ng bundok ng Visayas. Hindi humintong gumagalaw ang makamay ni Ana sa buong biyahe. Nag-ehersisyo na sila, lahat ay napag-usapan na, ngunit ngayon na malapit na ang sandali na hilo siya sa kaba. Paano kung mapagtanggap nila na nagsisinungaling tayo? Tanong niya sa ika-10 beses. Hindi nila malalaman, sabi ni Miguel nang may higit na kumpiyansa kaysa naramdaman niya. Dalawang matatalinong matatanda tayo na nagpapanggap ng isang bagay na natural na ginagawa ang libu-libong mag-asawa araw-araw, kaya nating gawin ito ng ilang oras. Ang aking ina ay may espesyal na radar para sa mga kasinungalingan, kaya naman hindi tayo magsisinungaling. Magaganap lamang natin ang isang alternatibong bersyon ng katotohanan. Kabilang ka ba? Natawa si Ana. Gino si Miguel mayroon kang kakaibang paraan ng paktingin sa makabahay. Habang papalapit sa bayan ng pamilya ni Ana, itinuro niya ang makilalang tanda. Ang paaralan kung saan nag-aral siya, ang plaza kung saan naglaro siya ng bata pa, ang bahay kung saan nakatira bago pumunta sa Maynila. Pinagmasdan ni Miguel ang lahat ng may tunay na interes. Ito ay isang mundo na ganap na kakaiba sa kanyang Maynila ng magusaling mataas at walang katapusang trapiko. Dito ay may berdeng espasyo, isang ritmo ng buhay na halos dayuhan para sa kanya. Maganda dito, komento ni Janang taos puso. Simple, sabi ni Ana, napakaiba mula sa iyong buhay. Ang simple ay hindi kapintasan, minsan sa tingin ko ay pinapalala natin ang mga bagay. Nang dumating sila sa bahay ng pamilya ni Ana, isang mapagmahal na binigyan ng atensyon na simpleng bahay, na may halamang gubat sa harapan na puno nga sampagwita at rosal, naramdaman ni Miguel ang isang kaba na hindi niya naranasan sa maraming taon. Hindi ito kabangang negosyo o mahahalagang pulong. Ito ay mas primal ang takot na hindi matanggap, na mabigo ang nga taong mahalaga sa isang taong nagsisimula ng maging mahalaga sa kanya. Mamahalin nila ka, malambot na sabi ni Ana, na parang nabasa ang kanyang nga iniisip. Ikaw ay isang mabuting tao, Miguel, nakikita iyon. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, desperadong gusto ni Miguel na ito ay maging totoo. Sumabog ang bahay, sa aktibidad ng bumaba sina Ana at Miguel mula sa sasakyan, mga tita, pinsan, kapitbahay, lahat ay nakasuot ng kanilang pinakamainam na damit para sa malaking araw. Ang amoy ng pagkain ay pumapalibot-libot sa hangin, lechon na paa, kare-kare, maruya, puto at kutsinta. Agad-agad na nilamon ni Ana ng yakap, halik, at sigaw ngang kagalakan. Nanatiling bahagya sa gilid si Miguel, nagmamasid, magalang nangingiti habang naghihintay sa kanyang pagkakataon na may pakilala. Ang unang lumapit ay isang matandang babaeng manipis, may buhok na puting-puti, ngunit may mga matang maliwanag ng emosyon. Hindi na kailangan ng pagpapakilala, malinaw na ang ina ni Ana. Nanay, sabi ni Ana nang may nakaumid na boses, nandito na kami. Pinag-aralan ng matatanda ang babae si Miguel mula sa paa hanggang ulo ng isang sandali na parang walang katapusan. Pagkatapos, sa halip na yakapin ang inyunat na kamay, hinila siya nito sa isang mahigpit na yakap. Salamat, bulong nito sa kanyang tainga. Salamat sa pag-aalaga sa aking anak. Hindi alam ni Miguel kung ano ang isasagot. Ang katapatan sa boses ngang babae ay ganap na nakpahinto sa kanya. Nang lumayo ito, mayroon itong maluha sa kanyang mamata, ngunit pati na rin ay mapagbigay ng ngiti. Pumasok ka na, pumasok. Si Sofia ay nagtatapos na magayos. Ana, ang iyong kapatid ay napakasaya nang malaman na darating ka, at mas masaya pang makikilala ang mahal mong taong ito. Lumabas ang ama ni Ana, kasunod isang lalaking may maginaw na mga kamay at tapat na mukha, malinaw na hindi comfortable sa napakaraming tao at kaguluhan. Binati niya si Miguel ng may matibay na kamay-sakayan at magalang na pagiling ng ulo. Maligayang pagdating sa pamilya, simpleng sabi nito, at naramdaman ni Miguel ang bigat ng mga salitang iyon. Ang susunod na ilang minuto ay isang buhawi ang mga pakpak. Ang mga pinsan ay gustong malaman ang tungkol sa Maynila.
Ang makapitbahay ay nagkomento kung paano mas masaya ang hitsura ni Ana. Sagutin ni Miguel ang lahat ng may pasensya at tunay na simpatiya. Nakakagulat kung gaano kadaling magustuhan ang makataong ito. Mayroon sa kanila ng isang init, isang agarang pagtanggap na hindi pa niya naranasan. Nang lumabas sa wakas si Sofia na nakasuot ng simpleng ngunit magandang baro ng kasal, nayunawaan ni Miguel kung bakit nagsakripisyo ng labis si Ana para sa pamilyang iyon. Ang pagmamahal ay palpable, tunay, nagbabago. Isabelita, sigaw ni Sofia, tumatakbo upang yakapin ang kanyang kapatid. Hindi ako makapaniwala na pumunta ka at nagdala ng nobyo. Lumingon siya kay Miguel nang mainggiti na nagliliwanag sa buong silid. Kaya ikaw ang lalaking nanakaw, NG puso NG aming Ana. Sa katunayan, sabi ni Miguel, nagugulat sa sariling katapatan, sa tingin ko ay ako ang nanakaong puso. Tumingin sa kanya si Ana nang may gulat, ngunit may init sa kanyang tingin, isang bagay na nagpabilis ng pagtibok ng puso ni Miguel nang walang kinalaman sa pagtatanghal. Ang seremonya ay ginanap sa maliit na simbahan gabayan, punong bulaklak at pagmamahal. Umupo si Miguel sa tabi ni Ana sa unang hanay, nagmamasid habang si Sofia ay naglalakad sa daraanan patungo sa kanyang kasintahan, isang simpleng lalaki, ngunit malinaw na lubos na nagmamahal. Sa panahon ng seremonya, umiyak si Ana, hindi mga luha ngang kalungkutan, kundi ngang dalisay na kagalakan na nakita ang kanyang nakababatang kapatid na natutupad ang kanyang pangarap. Inalok ni Miguel ang kanyang panyo nang hindi nag-isip, isang kilos na napaka-natural na hindi niya napagtanto na hindi na siya gumaganap. Salamat, bulong ni Ana. Walang anuman, sagot niya. At sa sandaling iyon nagtagpo ang kanilang nga mata ng may intimacy na walang kinalaman sa anumang akto. Ang handaan ay ginanap sa bakuran ng bahay, nagpapaganda ng panapin at ilaw. Nagkaroon ng maliit na entablado kung saan nagtutugtog ang isang lokal na banda kundiman at OPM na nagpapasayaw sa lahat. Si Miguel, na karaniwang hindi sumasayaw sa mga marangyang handaan, ay natakpuang hinihila ng Ana sa improvisadong dance floor. Kakaiba kung paano magaling na gumalaw ang kanilang mga katawan ng magkasama na parang sumasayaw na sila ng 1,000 ulit noon. Marunong ka palang sumaya, komento ni Ana. Ngumingiti. Mukhang nagulat ka. Ang mga milyonaryong executive ay hindi karaniwang marunong sumayaw sa mga handaang ganito. Marahil hindi mo kilala ang tamang mga executive, biro ni Miguel na nagpapatawa sa kanya. Sa panahon ng sayaw na iyon, talagang tumingin si Miguel kay Ana. Tunay siyang nakita. Hindi ang mahusay na empleyada, hindi ang desperadong babae na humihingi ng tulong, kundi ang kumpletong taong siya. Nakita niya kung paano inaalagaan ng babae ang lahat sa paligid niya, inaayos ang belo ni Sofia, inaalif ang ina kapag ang emosyon ay nanaik, nagtatampisaw kasama ang pamangkin, binabati ang bawat kapitbahay na parang pamilya. Nagliwanag si Ana, walang ibang salita para rito. Ang bawat kilos ay nagpapahayag ng tunay na pagmamahal. Ang bawat salita ay punong tunay na pagmamalasakit. At nagtaka si Miguel kung paano siya dumaan ngang 3 taon nang hindi nakikita ito. Nang inanunsyo ng banda ang laro para sa mga magkasintahan, nagsumikap si Miguel. Lahat ng mag-asawa ay hahalikan kapag tumigil ang musika. Tumingin si Ana sa kanya nang may malinaw na takot. Isang mabilis na halik lamang. Bulong niya habang tumatagal ang musika para makumbinsi ang lahat. Tumango si Ana. Ang kanyang pisngi ay pumula sa isang paraan na hindi inaasahang nakakaali ni Miguel. Huminto ang musika. Ang halik ay dapat sana ay teknikal, mabilis, para lamang mapanatili ang kasinungalingan. Ngunit nang humipo ang malabi ni Miguel sa mga labi ni Ana, may isang bagay na nangyari. Uminto ang mundo. Nawala ang ingay ng handaan. Naging malabo ang mataw sa paligid. Sa isang walang katapusang sandali, sila lamang ang umiiral makakonekta sa simpleng puntong pakikipag-ugnayan. Nang nagiwalay sila, ang mga mata ni Ana ay bukas, nakatingin sa kanya ng may ekspresyon na hindi niya mabigyan ng interpretasyon. Gulat. Pagkalito.
at isang bagay na mas malalim na nagpabilis ngang irregular na paktibok ng puso niya. Nagsipagpalakpak at humiyaw ang karamihan, masaya na makitang si Ana ay mayroon ng kasama. Ngunit halos hindi marinig ni Miguel ang ngasigaw ng pagsang-ayon. Ganap siyang nakatutok sa gintong kayumanggi ng mga mata ni Ana, sinisikap unawain ang nangyari. Sapagkat may isang bagay na sigurado, hindi lamang ito paganap. Ang natitirang handaan ay lumipas para kay Miguel na parang isang lumabo na imahe. Gumagana siya sa autopilot, ngumingiti ng kinakailangan, sumasagot ng matanong, sumasayaw kapag hinihingi, ngunit ang kanyang isipan ay ganap na nakatutok sa halik na iyon. Si Ana ay katulad na apektado. Iniwasan niyang direktang tumingin sa kanya, ngunit nanatili sa malapit, gayang inaasahan sa isang tunay na kasintahan. Kapag kailangan nilang makipag-ugnayan, may kuryenteng tensyon sa pagitan nila na tiyak na wala doon ng umaga. Sa panahon ng gabi, nang ang handa ay nagsimulang lumubog at ilan sa mga bisita ay umuwi na, lumapit ang ina ni Ana kay Miguel. "Maari ko ba kayong kausapin ng 1 minuto?" Malambot na tanong niya. Naglakad sila sa likod na hardin, malayo sa ingay. Lumingon sa kanya ang matanda ng may mga matang, basa pa rin sa emosyon. "Lubos akong nag-aalala kay Ana," nagsimula ito. "Lagi na siyang nakatuon sa ating pamilya, palaging nagsasakripisyo para sa iba. Hindi kailanman nag-iisip para sa sarili niya, sa sariling hinaharap." Nakinig si Miguel ng tahimik, naramdaman ang bigat ng responsibilidad ng pagpapanatili ng kasinungalingan. Ngunit ngayon, nagpatuloy ito, "Ngayon, nakita ko ang aking anak na tunay na ngumingiti. Nakita ko siyang nakarelax, masaya, at nakita ko kung paano ka tumingin sa kanya. Kung paano ako tumingin sa kanya? Tulad ng isang lalaking nahanap ang kanyang kayamanan," sabi nito ng may matalinong ngiti. "Karapat-dapat si Ana nito, karapat-dapat na mahalin ng tulad ng pagmamahal mo sa kanya." Tinamaan ang masalita si Miguel na parang kidlat. Binuksan niya ang kanyang bibig upang tumutol, upang sabihin na hindi ganun, ngunit napagtanto niya na marahil ay ganun na pala talaga. "Ingatan ninyo siya," sabi ngang ina ni Ana, banayad na hinahaplos ang kanyang braso, sapat na ang pagdurusa niya. Nang bumalik sila sa handaan, hinanap ni Miguel si Ana ng may mga mata. Natagpuan niya siyang tumutulong sa pahuhugas ng mapinggan, palaging nag-alaga ng iba. Ngunit nang tumingin ito sa kanya at ngumiti isang natural, walang pagpapanggap na ngiti, alam na niya na tama ang ina nito. Nahuhulog siya ng pagmamahal kay Ana. Ang tanong ay, ano ang gagawin sa damdaming iyon? Nang sumunod na gabi, nang ang karamihan sa mga bisita ay nakaalis na at si Sofia at ang asawa ay umalis na para sa kanilang honeymoon sa isang malapit na resort, si Ana at Miguel ay natakpuang mag-isa sa hardin. Ang mailaw ngang handaan ay nananatili pa, ngunit ang musika ay tumigil na. May isang bagay na mahiwaga sa katahimikan ng gabing lalawigan, na may libu-libong bituin na makikita sa isang paraan na hindi kailanman makikita sa Maynila. Niyakap ni Ana ang kanyang sarili, nakatingin sa itaas, na parang nakahanap ng mga sagot sa malalayong mailaw. Nanatili si Miguel sa tabi niya ng tahimik, binibigyan siya ng espasyong kailangan niya upang iproseso ang araw. "Salamat," sabi niya sa wakas. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa malayong awit ng mga kulihlik. "Hindi mo kailangang magpasalamat. Kailangan ko. Ang ginawa mo ngayon, magpanggap na aking nobyo, makilala ang aking pamilya, tiisin ang lahat ng matanong." Nangikik ang kanyang boses. "Binigyan mo ang aking ina ng isang arawng kapayapaan." Nakita ko siyang ngumiti sa isang paraan na hindi ko nakita sa loob ng ilang buwan. Lumingon si Miguel upang tumingin sa kanya. "Ang iyong ina ay isang kamangha-manghang babae. Nakikita ko kung saan mo nakuha ang iyong lakas." "Ang lakas ko?" Tumawa ng maikli si Ana. "Sa totoo lang, hindi ako nakakaramdam ng lakas ngayon. Ngayon ay naramdaman ko na parang isang sinungaling." "Bakit?" "Dahil sa ilang sandali, hindi ko naramdaman na nakpapanggap. Ang kumpisal ay napalutang sa pagitan nila sa gabi, puno nga posibilidad na kapwa nakakatakot at nakakakilig." Humakbang si Miguel ng mas malapit.
alam ko ang ibig mong sabihin. Ang halik para lang kumbinsihin ang lahat. Mabilis na sinabi ni Ana, ngunit ang kanyang boses ay hindi mukhang kumbinsido kahit sa kanya. Talaga ba? Nakatingin sa kanya, si Ana ng mahabang sandali. Hindi ko alam, at yan ang nakakatakot sa akin. Iniunat ni Miguel ang kanyang kamay. Banayat na hinahaplos ang kanyang mukha. Ako rin natatakot. Ricardo, Miguel, malambot na itinuit niya. Miguel, huminto siya, ikaw ang aking amo, nagtatrabaho ako para sa iyong bahay. Ang lahat ng ito ay nagpapalubha. Tanging kung pahahayaan nating maging komplikado, madaling sabihin, pero bukas ay babalik tayo sa Maynila sa tunay na buhay at magiging empleyada na naman ako at ikaw ay mananatiling milyonaryo. Paano kung hindi ko gusto na ganyan ito? Pagkatapos ay hindi ko alam ang sasabihin. Nanatili silang nakatayo doon, 2 metrong distansya, ngunit isang kawalang hanggan ng panlipunang pagkakaiba sa pagitan nila, hanggang sa lumabas ang ina ni Ana sa likod na pintuan. Mga anak, gabi na. Ana, handa ko na ang silid sa harap para sa inyo. Namula si Ana, nanay, hindi naman kailangan. Huwag mahiya anak, mga matatanda na kayo. At bago pa man makapagtutol ang alinman sa kanila, nawala na ito pabalik sa loob ng bahay. Tinakpan ni Ana ang kanyang mukha ng kanyang makamay. Inaakala niya na makasama tayong natutulog. Maaari akong matulog sa sofa, mabilis na inalok ni Miguel. Magiging kakaiba iyon. Hayaan mo na, makatuwiran tayo. Maaari tayong magbahaging kama ng walang nangyayari. Ngunit bahagya siyang nanginig habang sinasabi ito. Binalikan nila ang banyo ng pabago-bago para magbihis. Si Miguel ay bumalik na may suot na simpleng t-shirt at shorts. Lumabas si Ana na may modestong pijama. Gayon pa man, nahirapan siyang hindi siya tingnan. Humiga sila sa kama, pinapanatili ang magalang na distansya, parehong tumitigas na parang matabla, tahimik na walang katapusan. Miguel, Mem, ang sinabing aking ina tungkol sa iyo na naahulog sa pagmamahal maling-mali ito, di ba? Bahagi lamang itong pagganap. Matagal na nanahimik si Miguel. Napakatagal kaya naisip ni Ana na nakatulog na siya. Hindi ko alam, sabi niya sa wakas. Ngayon ay naging pinakatunay na araw na mayroon ako sa loob ng maraming taon at hindi ito dahil sa pagganap, kundi dahil saan? Dahil sa iyo, sa paninod mo kasama ang iyong pamilya sa paraan ng iyong pagmamahal, ng iyong pag-aalaga sa lahat. Sa pagsasakatuparan na nakdaan ako ng 3 taon at hindi nakita ang isang kahangahangang tao na nakatayo sa harap ko. Lumingon si Ana upang tumingin sa kanya sa kadiliman. Ang kanilang mga mukha ay ilang sentimetro na lamang ang pagitan sa unan. Ricardo, Miguel, alam ko na nakpapalubha nito. Alam ko na ang aming sitwasyon ay imposible, ngunit hindi ko mapagpanggap na wala akong nararamdaman. Ano ang nararamdaman mo? Lumingon din siya sa kanya. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, nahuhulog ako ng talagang totu. Hindi sa ideyang isang tao, hindi dahil sa kaginhawaan, kundi sa kung sino talaga siya. Dahan-dahang dumulas ang mga luha sa pisngi ni Ana. Hindi maring gumana ito, magaiba tayo. Paano kung hindi tayo iba? Paano kung 2 taon lamang tayo na nagkita? Ngunit hindi tayo 2 taon lamang. Nakasalalay ang aking trabaho sa iyo, ikaw ang aking amo. Kaya baguhin natin iyon. Paano? Hindi ko pa alam. Ngunit kung nararamdaman mo rin ang isang bagay, maaari nating alamin ng magkasama. Isinara ni Ana ang kanyang mga mata. Natatakot ako. Ako rin. Nanatili sila doon. Nakatingin sa isa't isa sa kadiliman, 2 nag-isang tao na nakahanap ng isang bagay na hindi inaasahan sa gitna ng isang kinakailangang kasinungalingan. Sa wakas, bumubok si Miguel. Maari tayong bumalik sa Maynila at magpanggap na walang nangyari kung iyon ang gusto mo. Huminto siya. O maari nating makita kung saan tayo maaring maktungo. Hindi sumagot si Ana. Ngunit hindi rin siya lumayo nang iniunat ni Miguel ang kanyang kamay at banayad na pinunasan ang kanyang ngaluha. Nakatulog sila ganun mas malapit kaysa sa naging kalapit sa buong araw ngang pagpapanggap panghuli ay naging tapat sa isa't isa sa kadiliman ng maliit na silit na iyon. Ang kinabukasan ay dumating ng masyadong maaga.
Nagising si Ana na nakatagilit, ang ulo niya sa dibdib ni Miguel. Ang kanyang ulo ay nakapatong sa kanyang balikat na parang pinakanatural na lugar sa mundo. Sa sandaling iyon, nakalimutan niya kung nasaan siya, nakalimutan ang lahat ng komplikasyon. Mayroon lamang ang init niya, ang tunog ng kanyang pahinga, ang pakiramdam ng kaligtasan na hindi niya naranasan. Pagkatapos ay bumalik ang katotohanan tulad ng baldengang malamig na tubig. Maingat siyang kumilos, sinisikap na hindi siyang gisingin, ngunit agad binuka ni Miguel ang kanyang mata nang gumalaw siya. Magandang umaga, sabi nito nang may mahinang boses sa pagtulog. Magandang umaga, dapat tayong maganda na, nangako tayo na maaga tayong makakarating sa Maynila. Ang klima sa pagitan nila ay kakaiba, hindi na ang artificial na tensyon ng kahapon, kundi isang bagay na mas malalim at mas nakakatakot. Ang natural na intimacy ng gabi ay nagbunyag ng isang bagay na hindi alam ng alinman sa kanila kung paano harapin. Ang almusal kasama ang pamilya ay masakit na normal. Naghanda ang ina ni Ana ng isang handaan tinapay ngang saymada, kesong puti, tsokolate. Lahat ay gustong malaman kung kailan babalik si Miguel, kailan ang susunod na pagtitipon ng pamilya. Malapit na, sagot nito ng malabo, iniwasan ang tingin ni Ana. Ang mapaalam ay emosyonal. Niyakap ni Ana si Miguel na parang bahagi na talaga siyang pamilya. Salamat sa pagdating sa aming anak, paulit-ulit niya. Salamat sa pagtanggap sa iyo bilang anak, sagot ni Miguel, at nagulat siya sa katapatan. Ang pabalik na biyahe ay ganap na kakaiba mula sa pag-alis. Ang katahimikan ay hindi nakaba ngunit mabigat na mga hindi sabing bagay. Saan mo kinukuha ang iyong mga inisip? Tanong ni Miguel pagkatapos ng 2 oras na halos ganap na katahimikan. Sa kung paano nagbago ang lahat sa loob ng 2 araw. Nagbago ba? Ikaw, hindi mo ba nararamdaman? Kahapon umaga, kami at ikaw ay amo at empleyada na nagpapanggap na makasintahan. Ngayon ay hindi ko alam kung ano tayo. Pabagal ng bilis ni Miguel at huminto sa isang rest area sa tabingang kalsada. Pinatay niya ang makina at humarap sa kanya. Ana, kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay. Tumingin siya sa kanya nang may pagkabalisa. Ayaw kong bumalik ka para magtrabaho para sa akin. Namutla ang mukha ni Ana. Tinatanggal ninyo ako. Hindi iyon. Kundi hindi ko maaring ipanggap na empleyada ka lamang pagkatapos ng nangyari. Hindi kita makita tuwing araw na nakahanda na aking kape, naklilinis na aking bahay, na hindi nakikita hindi na muli. Kung gayon, ano ang sinasabi ninyo? Sinasabi ko na gusto kitang makilala ng tunay. Gusto kong lumabas tayo, makipag-usap, bigyan mo ako ng pagkakataon na makilala ka sa labas ng kontekstong ito. Miguel, kailangan kong trabaho na iyon. Kailangan kong magpadalang pera sa aking pamilya. Patuloy kang magpapadala. Hindi kita iwan ng walang suporta. Hindi ko sinasabing iwanan ka ng wala. Sinasabi ko sa iyo, ang isang pagkakataon na maging higit pa sa aking empleyada. Paano? Hindi ko pa eksakto alam. Ngunit alam ko na gusto kong subukan ang isang bagay na tunay kasama mo. Alam ko na kahapon ay naging pinakamasayang araw ko sa loob ng maraming taon at hindi ito dahil sa pagganap. Huminga ng malalim si Ana. At kung hindi gumana, kung matuklasan nating pag-isa lamang ang nagtutulak sa atin at pagpapasalamat sa aking bahagi. Pagkatapos ay matutuklasan natin iyon ng makasama, ngunit hindi ka maaring gumawa ang desisyong iyon ng mag-isa batay sa takot lamang. Hinahaplos ni Ana ang kanyang mukha ng banayad. Ano ang eksakto ang iyong iminumungkahi? Iminumungkahi ko na subukan mo na lumabas tayo, makipag-usap, hayaan mong makilala kita sa labas ng kontekstong ito. Tingnan natin kung ang nararamdaman natin ay tunay, panayo at ang aking trabaho, ang aking katatagan. Mahahanap kang ibang trabaho kung gusto mong magtrabaho o maari kang mag-aral, gawin ang gusto mo. Maari kang maging tiwala sa pananalapi habang nalalaman natin ito. Mukhang napakariskong iyon, palagi ang pagmamahal ng ganyan. Ngunit ang alternatibo ay ang palaging pagtanong kung paano sana kung
Matagal na nanatili silang nakaupo sa rest area na iyon, dalawang mundo na naghihintay na mag-ugat o magsama. Kailangan kong panahon para mag-isip, sabi ni Ana sa wakas. Gaano karaming oras? Hindi ko alam. Napakalitong lahat, napakasinadali. Tumango si Miguel. Mabuti, ngunit Ana huwag magpanggap na wala itong nangyari. Huwag mo akong ituring na malayo mong amo, maging tapat sa akin, kahit upang sabihing hindi. Sa natitirang biyahe, nag-usap sila tungkol sa maliliit na bagay ang handaan, ang pamilya ni Ana, ang pagkakaiba ng buhay sa lalawigan at sa kabayanan. Ito ay isang tunay na pag-usap sa pagitan ng dalawang taong nagsisimulang magkilala sa isa't isa, hindi amo at empleyada. Nang dumating sila sa penthouse ni Miguel, binati ang mga ito ng portero ng formal at nagpakita ng magalang na kilos si Ana. Ang gintong elevator ay nagdala sa kanila sa isang mundo eng karangyaan na mukhang dayuhan pagkatapos eng kasimplihan eng bahay eng pamilya ni Ana. Mabuti, sabi ni Ana nang dumating sila sa lobby, salamat sa lahat, ito ay espesyal ito, Ana. Hindi mo kailangang magpasalamat tulad ng isang pabor ito. Toto ito para sa akin. Tumingin siya sa kanya ng maliwanag na mga mata. Para sa akin rin. At pagkatapos, bago pa man masyadong mag-isip ang alinman sa kanila, lumapit siya at hinalikan siya. Isang malambot ngunit masiglang halik, puno ngang lahat ng pagkalito at emosyon ng nakalipas na 2 araw. Nang nahiwalay sila, parehong wala ng hininga. Kailangan kong panahon para mag-isip, paulit-ulit niya. Alam ko, kinuha ni Ana ang kanyang bag at nagtungo sa silid ng mga empleyado kung saan palagi siyang natutulog kapag nagtatrabaho ng gabi, ngunit sa pintuan ay huminto siya at lumingon. Miguel, oh, salamat sa pagtulong sa akin na makita na karapat-dapat akong higit pa, at sa ganon ay nawala siya. Iniwan si Miguel na nag-isa sa lobby ng kanyang walang laman na penthouse, na alam na ang kanyang buhay ay nagbago magpakailanman. Ang susunod na mga araw ay kakaiba para sa pareho. Nagpatuloy sa pagtatrabaho si Ana, ngunit may patuloy na tensyon sa hangin. Magalang ang pakitungo sa isa-isa, ngunit iniwasan ang sobrang oras ng mag-isa sa parehong espasyo. Sinubukang mag-concentrate si Miguel sa trabaho, ngunit palagi siyang naiisip si Ana. Sa tuwing maririnig niya ang kanyang yapak sa bahay, gusto niya itong hanapin, makipag-usap, unawain kung ano ang iniisip nito. Si Ana, sa kanya naman, ay nagdigmaan sa kanyang sarili. Isang bahagi niya ang naisumugal sa posibilidad, tuklasin kung ano ang maaring umiiral sa pagitan nila, ngunit ang praktikal na bahagi, ang bahaging nabuhay sa loob ng 3 taon na nagpapadala ng pra sa pamilya, ang nagbababalang ukol sa mga panganib. Paano kung hindi ito gumana? Paano kung sandaling pagkakit lamang ito ngang dalawang nag-isang tao? Paano kung mawala niya hindi lamang ang trabaho, kundi pati na rin ang pinansyal na katatagan na inaasahan ng kanyang pamilya? Nang Huwebes ng gabi, nagpasya si Ana. Nahanap niya si Miguel sa kanyang opisina, sinusuri ang mga dokumento, tulad ng palagi niyang ginagawa kapag nais niyang iwasan ang pag-isip sa ibang mga bagay. Maaari ba akong makipag-usap sa iyo? Agad siyang tumingala, na parang naghihintay para sa sandaling iyon sa loob ng maaraw. Siyempre, umupo si Ana sa upuan sa harap ng kanyang mesa, ngunit hindi niya ito maakbayan ng direkta. Nag-isip-isip ako ng marami sa napag-usapan natin. At sa tingging ko ay tama ka, hindi ko maaring patuloy na magtrabaho dito pagkatapos ng ginangyari. Pumikit ang puso ni Miguel. Ana, huwag. Hayaan mo akong tapusin. Hindi ko maaring magpatuloy dahil hindi ko mapanggap na patron at empleyada tayo. Dahil sa tuwing titingnan kita, maalala ko ang pag-alaga mo sa aking pamilya, ang nararamdaman ko ng gabing iyon sa Leyte. Nahanap siyang lakas para tumingin sa kanya ng direkta. Ngunit natatakot din ako, takot na ang lahat ng ito ay pasasalamat lamang mula sa akin, na nalilito kang pag-isa kasamang pagmamahal, na mga tao tayo mula sa napakaibang mundo na hindi maaring gumana. Bumangon si Miguel at binigdol ang mesa, lumuhod sa tabing kanyang upuan. Ana,
Naintindihan ko ang iyong matakot. Ngunit paano kung sinasayang natin ang isang espesyal na bagay dahil sa takot? Paano kung naglilinlang lamang tayo sa sarili natin? Kung gayon ay matutuklasan natin iyon ng magkasama. Ngunit hindi mo maaring gawin ang desisyong iyon ng mag-isa, batay sa takot lamang. Hinahaplos ni Ana ang kanyang mukha ng banayat. Ano ang eksakto ang iyong iminumungkahi? Iminumungkahi ko na subukan mo, na mag-date tayo, kausapin mo ako, hayaan mong makilala kita sa labas ng kontekstong ito, tingnan natin kung ang nararamdaman natin ay tunay at totoong bagay. At ang aking trabaho, mahahanap kang ibang trabaho kung nais mong magtrabaho o maari kang mag-aral, gumawang gusto mo, lagi kang may seguridad sa pananalapi habang nalalaman natin ito, mukhang napakariskong iyon. Ang pag-ibig ay palaging mapanganib, ngunit ang alternatibo ay ang palaging pagtanong sa kung paano sana. Isinara ni Ana ang kanyang mamata, nakikipaglaban sa pinakamahirap na desisyon ng kanyang buhay. Sige, sabi niya sa wakas, subukan natin. Ngumiti si Miguel sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw. Seryoso? Seryoso, ngunit may mga kondisyon. Ano? Unti-unti, walang papabilis. Gusto kong matiyak na ito ay tunay bago-bago ang kahit anong maseryoso. Napakasunduan, unti-unti. At kung hindi gumana, nangangako kang hindi ito magiging kakaiba na maari tayong magpatuloy sa aming buhay ng walang drama. Nangangako. Kaya naman, gusto mo bang kumain kasama ko bukas bilang dalawang normal na tao sa isang normal na restaurant? Gusto ko. At sa unang pagkakataon mula nang bumalik sila mula sa Leyte, parehong tunay na ngumiti. Si Miguel ay mas kinakabahan para sa hapunang iyon kaysa sa anumang pulong ng negosyo na naranasan niya. Pumili siyang maliit at maginhawang Italian restaurant, walang masyadong formal na maaring mangikilabutan kay Ana, ngunit pati na rin ay walang masyadong kaswal na mukhang walang pag-ingat. Dumating siya ng 15 minuto ng maaga at naghintay sa isang sulok na mesa, paulit-ulit na sinusuri sa isip ang lahat ng gusto niyang sabihin, lahat ng gusto niyang itanong. Nang dumating si Ana, halos hindi siya nakilala. Suot niya ang simpleng berdeng damit na nagpapalabas ng kanyang mata, ang kanyang buhok ay nakalaya at nagpapabalangkas sa kanyang mukha. Maganda siya sa natural na paraan, walang artipisyo, sa isang paraan na nagpabaling ang tiyan ni Miguel. Hi, sabi niya, malinaw na kasing kinakabahan niya. Hi, maganda ka. Namula si Ana, salamat, ikaw rin ay mukhang maganda. Umupo sila at sa ilang sandali ay may katahimikan habang nagpapanggap silang sinisiyasat ang menu. Sa wakas ay tumawa si Miguel, katawa-tawa ito. Ano? Nakilala natin ang isa ng 3 taon at kumikilos tayo tulad ng 2 teenager sa kanilang unang date. Natawa rin si Ana at ang tensyon ay nagsimulang mawala. Kakaiba. Kakaiba para sa akin. Maganda ba? O masama na kakaiba? Hindi pa alam. Sa panahon ng hapunan, nag-usap sila tungkol sa mga bagay na hindi pa nila kailanman tinatalakay. Ikinuwento ni Miguel ang tungkol sa kanyang kabataan, sa kanyang pag-start sa negosyo, sa mga naiwang pangarap ngang paglalakbay sa mundo. Si Ana ay nag-usap tungkol sa kanyang buhay sa Leyte, sa desisyon na pumunta sa Maynila, sa lihim na hangarin na mag-aral ng pag-aalaga. Bakit pag-aalaga? Tanong ni Miguel. Palagi akong mahilig sa pag-aalaga ng mga tao. At pagkatapos ng pagkakasakit ng aking ina, sa tingin ko ay gusto kong tulungan ang ibang mga pamilya na nagdadaan sa parehong bagay. Bakit hindi ka nag-aral? Pera, oras, mga responsibilidad. At kung magkaroon ng pagkakataon, maingat na tumingin sa kanya si Ana. Nag-alok ka? Nagtatanong kung ano ang gusto mo. Lagi akong gusto nito, ngunit mukhang napakalaking na pangarap. Ang pinakamagandang pangarap ay lagi. Pagkatapos ng hapunan, naglakad sila sa kalye ng dahan-dahan. Mainit ang gabing iyon sa Maynila. Ang mailaw ng lungsod ay lumilikha ng halos romantikong kapaligiran. Ana, sabi ni Miguel, huminto ng lumakat. Gusto kong magtanong ng isang bagay at gusto ko na maging tapat ka sa akin. Mabuti.
Nandito ka ba dahil may nararamdaman ka para sa akin o dahil nagpapasalamat ka sa ginawa ko? Nag-isip ng matagal si Ana bago sumagot. Sa kasal ni Sofia, nang sumayaw ka kasama ko, nang hinalikan mo ako sa sandaling iyon ay nakalimutan ko na iyon ay pagpapanggap. Nakalimutan ko na ikaw ang aking amo, na empleyada ako. Sa sandaling iyon ay ikaw at ako lamang. At ngayon? Ngayon ay labis akong natatakot dahil hindi ko maaring ay distinguish ang pagpapasalamat mula sa damdamin, ngunit alam ko na gusto kong malaman. Kaya naman heto tayo. Iniunat ni Miguel ang kanyang kamay. Tumingin si Ana sa kanya ng isang sandali, pagkatapos ay hinawakan ito. Ganon kasimple, dalawang matatanda na pumipili na subukan. Ang mga susunod na linggo ay emosyonal na roller coaster para sa pareho. Si Ana ay opisyal na huminto na sa trabaho para kay Miguel, ngunit nanatili pa rin sa penthouse habang naghahanap ng sariling apartment. Nagtatag silang kakaibang ngunit matamis na gawi. Umalis si Miguel para magtrabaho tuwing umaga. Nananatili si Ana sa bahay para mag-aral para sa entrance examination sa nursing school. Inisistong bayaran ni Miguel ang review center. Sa hapon ay nagtatagpo sila upang makipag-usap. Kung minsan ay kumakain sa labas, kung minsan ay nagluluto ng magkasama. Sa mga maliliit na sandaling ito, natuklasan ni Miguel kung sino talaga si Ana. Nakita niya kung paano siya nako-concentrate kapag naaral, ang kanyang dila ay lumalabas sa gilid ng kanyang bibig. Paano siya kumakanta habang nagluluto. Paano ang kanyang mamata ay naliwanag kapag nag-usap siya tungkol sa kanyang pangarap na maging nurse. Si Ana, sa kanya naman, ay nakakilalang Ricardo na hindi niya kailanman naisip. Sa labas ng gawain, siya ay nakakatawa, mapag-isip, nakakagulat na mapagpakumbaba. May mga opinyon siya sa lahat, ngunit mas marami siyang pinakinig kaysa nagsalita. Siya ay mapagbigay, nang hindi mapanghimasok. Alam mo kung ano ang higit sa lahat na nagugulat sa akin sa iyo, sabi ni Ana isang gabi habang nahuhugasan silang pinggan pagkatapos ng hapunan. Ano? Gaano ka ka-normal, Miguel? Tumawa siya. Salamat, sa tingin ko. Seryoso ako. Inasahan ko na ang isang taong may pramo ay magiging mapagmataas, malayo, ngunit ikaw ay tao lang, at iyon ay maganda. Doon ay sa gabing iyon na muling nahalikan sila, hindi bilang paalam o pasasalamat, kundi isang tunay na halik, puno ng linggong tensyon at mutual na pagtuklas. Nang nahiwalay sila, parehong wala ng hininga. Ana, alam ko, sagot niya, nararamdaman ko rin, ngunit hindi pa handa. Alam ko, hindi pa sila handa. Mayroon pang malayer ng inseguridad, mga panlipunang pagkakaiba, at magkaparehong mga takot na kailangan harapin. Ang unang tunay na problema ay dumating nang kailangang dumalo si Miguel sa isang gala event sa negosyo kung saan naroroon ang buong elit ng Maynila. Samahan mo ako, hiling niya. Namutla si Ana. Hindi ako maaring pumunta sa ganyang kaganapan. Bakit hindi? Dahil hindi ako kabilang sa mundong iyon, dahil lahat ng mataong iyon ay malaman kung sino ako at sino ka, ang iyong dating kasambahay. Ang masalita ay napalutang sa pagitan nila tulad ng isang pisikal na hadlang. Sapat na ang katahimikan ni Miguel. Iyon ang inisip ko, mahinahon na sabi ni Ana. Hindi ito tungkol sa iyong pag-aalangan, ito ay tungkol sa katotohanan. Handa ka bang ipakilala ang isang dating kasambahay bilang iyong kasintahan sa iyong mga kasosyo sa negosyo? Ang tanong ay patas at masakit dahil hinipo nito ang mga insekuridad na hindi pa tinanggap ni Miguel. Ipapakilala ko sa iyo bilang Ana, ang babaeng nag-aaral ng pag-aalaga, ang babaeng nagpapadala ng pera sa pamilya, ang babaeng nagpapaliwanag sa akin kung ano ang ibig sabihing mabuhay. Ngunit kapag tinanong nila kung paano tayo nakilala, hindi agad sumagot si Miguel at ang kanyang katahimikan ay sapat ng sagot. Iyan ang akala ko, bulong ni Ana ng malungkot. Natapos ang talakayan ng makulong ng silit si Ana at pumunta si Miguel ng mag-isa sa event. Sa buong gabi, naramdaman niya ang kawalan, nagpapanggap ng interes sa mga pag-uusap tungkol sa negosyo at kawanggawa habang nag-isip tungkol kay Ana na nag-isa sa bahay. Nang bumalik siya,
Natakpuan niya itong nakaupo sa kusina na iniinom ang tsaa. Patawad, agad niyang sinabi. Para saan? Para walang sagot, para nagatubili. Tumingin sa kanya si Ana, nangapagot na mata. Miguel, hindi ito tungkol sa iyong pag-atubili, ito ay tungkol sa katotohanan. Iba ang ating mundo, at kung baguhin natin iyon, hindi ko alam kung paano. Palagi pa rin akong magiging ang dating kasambahay na naktagumpay ngang amo. Tanging kung pahahayaan ng ibang tao na tukuyin tayo nga mangalabel. Madaling sabihin iyon kapag ikaw ang mayamang amo. Huminga ng malalim si Miguel. Tama ka, hindi ko ganap na naiintindihan ang iyong pananaw. Ngunit alam ko na hindi ko nais sumuko dahil sa opinyon ng ibang tao. Gusto ko rin. Ngunit kailangan nating maging makatotohanan. Nanatili sila doon. Nagtatalo at paradoxically, ito ay nakdala sa kanila ng mas malapit, niharap nila ang isang tunay na hamon at pinili ang manatiling magkasama. Unti-unti, nagsimulang lumagpas si Ana sa maliit na mga event na kasama si Miguel mga malapit na tanghalian ng mga kaibigan, mga di formal na pagtitipon. Unti-unti, nagsisimula siyang mag-relax, nakikita na hindi lahat sa social circle ni Miguel ay mapagmataas o mapahatol. Si Miguel sa kanya naman ay nagsimulang maging bahaging mundo ni Ana na kakilalang kanyang makaibigan sa review center, pumunta sa ilang barbecueng komunidad, 2 beses pang bumisita sa pamilya sa Leyte. Alam mong piniplan ng aking ina ang ating kasal, di ba? Sabi ni Ana pagkatapos ng isa sa mga pagbisita na iyon, at nangangabali sa Cabanito County, at ikaw, ang ideya ng kasalo ang mga plano ng iyong ina. Namula si Ana. Ang ideya ay hindi ako nangangabalisa sa katunayan. Sa katunayan, ano? Sa katunayan, nag-iisip din ako rito. Halos nadurog si Miguel sa kape. Seryoso? Seryoso. Hindi pa tayo nagtulok ng makasama. Nag-iisip ako tungkol sa hinaharap sa pagtatayong isang tunay at pangmatagalang bagay kasama mo, hindi bilang presyon, kundi bilang isang posibilidad sa hinaharap. Nanahimik si Ana ng mahabang sandali. Ano ang iniisip mo? Kung gaano ito nakakatakot at kahanga-hanga ng sabay. Magandang nakakatakot o masamang nakakatakot? Hindi pa alam, inamin niya ng may maliit na ngiti. 3 buwan pagkatapos ng kasal ni Sofia, isang mainit na gabing tag-araw, si Ana at Miguel ay nasa balkonahe ng penthouse, tinitingnan ang mailaw ng Maynila. Kumain sila sa bahay, nagluto ng magkasama, nag-usap tungkol sa araw. Miguel, bigla siyang sabi, "Ma'am, handa na ako para sa ano?" Lumingon siya sa kanya, ang kanyang nga mata ay seryoso ngunit determinado. Para huminto ng matakot, para magtiwala sa mayroon tayo. Napabilis ang puso ni Miguel. Sigurado ka? Sigurado. Ang magabuang ito ay nagpakita sa akin na ito ay tunay, na ikaw ay tunay, na ang nararamdaman ko ay tunay. Ana, huwag. Hayaan mo akong tapusin. Tumayo siya ng mas tuwid, nakaharap sa kanya. Ginugol ko ang aking buong buhay sa pag-alaga ng iba. Inialay ang aking mapangarap. Sa unang pagkakataon, may isang taong nais mag-alaga sa akin. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong karapat-dapat ako nga pagmamahal. Inilapit ni Miguel ang kanyang sarili, banayat na hinahaplos ang kanyang mukha. Lagi ka ng karapat-dapat. Wala ka lang nahanap. Ang tamang taong makita iyon. At ikaw, sigurado ka na ako ang tamang tao, ang dating kasambahay na walang college degree mula sa probinsya. Tihil na. Hinarang siya ni Miguel. Ikaw ang babaeng inihain ang kanyang buhay para sa pamilya, nagtatrabaho ng husto para sa lahat ng mayroon, nagliliwanag ng kahit saang silit na pasok niya, nagpaalala sa akin kung ano ang kahulugan ng mabuhay. Huminto siya, huminga ng malalim. Ikaw ang pinakatunay na tao na kilala ko, at sigurado akong ikaw ang tamang tao. Ang halik na sumunod ay kakaiba sa lahat na iba pang halikan. Ito ay isang halik na pagbibigay, ng pangako, ng hinaharap, nang nahiwalay sila. Bumubok si Miguel. Mahal kita, Ana. Mahal din kita. Sagot niya ng walang pag-aalangan. At nang gabing iyon,
Sa unang pagkakataon, natulog silang magkasama ng tunay hindi bilang amo at empleyada na nagbabahagi ng kama sa pangangailangan, kundi bilang dalawang taong pumiling magtayo ng isang bagay ng magkasama. Nakarating na tayo sa katapusan ng magandang kwentong ito ni Miguel at Ana. Ituturo nito sa atin na ang tunay na pagmamahal ay maaring ipanganak mula sa pinakasimple at hindi inaasahang makilos. Kung minsan, ang isang solong kilos ng kabutihan ay maaring baguhin ang dalawang buhay magpakailanman at ipapakita na ang mga pagkakaiba sa lipunan ay hindi hadlang kapag may tunay na pagmamahal at kalooban na lumaban ng magkasama. Kung ang kwentong ito ay humipo sa inyong puso, huwag kalimutang mag-iwan ng komento at ibahagi sa mga kaibigan at pamilya na naniniwala rin sa kapangyarihan ng pagmamahal na nagbabago ng buhay. Kung gusto ninyo nga higit pang makwentong tulad nito, makwento ngang pagmamahal, tagumpay at pag-asa, mag-subscribe at i-aktibo ang bell notification para hindi kayo makaligtaan sa kahit isang bagong kwento. At sabihin ninyo sa amin sa komento ang inyong pangalan at kung saan kayo nanonood. Gusto naming malaman na mayroon tayong mga kaibigan sa buong Pilipinas na nagmamahal sa ating mga kwento. Maahanin na yakap at hanggang sa susunod na kwento.